Kabanata 421 hanggang 430. Mahirap umalis sa bahay. Malapit nang bumagsak si Yuan Jinfeng sa panahong ito. Isang lalaking nagpakita na hindi maipaliwanag, na sinasabing pamangkin ng kanyang namatay na asawa, ang naging dahilan upang siya ay masangkot sa mga demanda sa sandaling ito ay lumitaw. Ang kanyang kumpanya ay nasuspend at siya ay dahado sa demanda. Baka kailangan pa niyang makulong. Dahil sa mga bagay na ito, halos hindi na makayanan ni Yuan Jinfeng. Hindi siya isang taong mas mahal ang pera kaysa sa kanyang buhay. Kung ang kabilang partido ay talagang pamangkin ng kanyang namatay na asawa, ibabalik ni Yuan Jinfeng ang ari-arian ng pamilya sa orihinal na may-ari. Anyway, hindi siya marunong magpatakbo ng isang kumpanya, at lahat ito ay pinamamahalaan ng mga profesional na ahente. Ngunit ang pangunahing punto ay ang pamangkin na ito na biglang lumitaw ay nagduda sa kanyang pagkakakilanlan. Ngayon ang kabilang partido ay napakalakas at gustong patayin siya ng direkta. Gusto niyang makahanap ng makakausap at ilabas lahat ng problema sa puso niya. Gayunpaman, walang angkop na tao. Bagamat kasama niya ang kanyang mga magulang, hindi siya naglakas loob na sabihin sa kanila ang tungkol sa hindi pagkakaunawaan sa kumpanya at ang demanda, sa takot na mag-alala sila. Minsan naisip niyang tawagan ang kanyang nag-iisang lalaki, ngunit sumuko siya pagkatapos na isipin ito, dahil sa kanyang puso ay laging alam ni Yuan Jinfeng na siya ay isang itim na byuda na kayang pumatay ng tao. Ngayong nasasangkot siya sa isang demanda, ayaw niyang masangkot si Yang Yiu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niyang lumitaw si Yang Yiu sa kanyang harapan sa isang kisap mata. Sa pagyakap sa kanya, sa wakas ay natunaw ang puso ni Yuan Jinfeng, at siya ay umiyak ng walang prinsipyo. Naramdaman ni Yang Yiu ang kanyang kawalan ng kakayahan at hinaing mula sa emosyon ni Yuan Jinfeng, niyakap siya at tinapik ang kanyang mga balikat upang aliwin siya. Sister Jinfeng, huwag kang umiyak, nandito ako para sa iyo, Yuan Jinfeng, na ay humihikbi, narinig ang mga salita ng kaiwan ni Yang Yiu, at naging mas malungkot, ngunit hindi maipaliwanag na ligtas siya sa kanyang puso. 2 beses na siyang ikinasal, ngunit si Yang Yiu lang ang tunay na lalaki, at sa simula, nagkaroon sila ng pagmamahalan sa pagitan ng mga batang magkasintahan. Bilang karagdagan, pinagaling ni Yang Yiu ang pagkalumpo ng kanyang ina sa magkabilang binti, na naging dahilan upang magtiwala sa kanya si Yuan Jinfeng mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang umiyak siya habang nakayakap kay Yang Yiu, napagtanto ni Yuan Jinfeng na napakaganda ng pakiramdam na ito. Hindi niya alam kung mahal niya ang munting lalaking ito na mas bata sa kanya ng ilang taon noon, ngunit matagal na niyang hindi nakikita. Nang muli silang magkita, ang kanyang payak ngunit makapangyarihang mga balikat at salita ay nagparamdam kay Yuan Jinfeng na mas ligtas kaysa dati. Matapos umiyak ng ilang sandali si Yuan Jinfeng, marahang pinunasan ni Yang Yian ang kanyang mga luha at sinabi sa kanya na may habag, Sister Jinfeng, huwag kang umiyak. No one can bully you when I am here, pero sa loob-loob niya, sabi niya, kailangan kong baliin ang mga binti ng bastard na si Renzado. Pinunasan ni Yuan Jinfeng ang kanyang mga luha at sinabing, bakit ka nandito? Noon lang niya naalala na dumating si Yang Yian sa Financial City. Hindi ka bumalik noong bagong taon, at hindi ako nakausap sa iyo nang tawagan kita. Namiss kita ng sobra kaya kailangan kong lumipad sa Financial City para hanapin ka. At bakit hindi mo ako tinawagan? Tinukso ni Yang Yian ang unang kalahati ng pangungusap at nagkunwaring galit sa ikalawang kalahati. Nang makita ang pagsisisi sa mukha ni Yang Yian, medyo natarante si Yuan Jinfeng at sinabing, hindi, tatawagan sana kita, ngunit may nangyari, ako. Sa oras na ito, ngumisi si Yang Yian at biglang hinalikan si Yuan Jinfeng sa bibig. Natural na alam niya kung ano ang gustong sabihin ni Yuan Jinfeng, at alam din niya na ang dahilan ay nasangkot siya sa isang demanda, kaya hindi niya ito nakontak. Mas malinaw na naunawaan na maaaring may mali at natakot siya na pinipigilan nito ang sarili, kaya ayaw niyang makipag-ugnayan sa kanya at ayaw niyang magkagulo. Paanong hindi maintindihan ni Yang Yiu habang siya ay lumaki sa nayon? Ying! Nilunok ni Yuan Jinfeng ang lahat ng kanyang mga salita pabalik sa kanyang tiyan pagkatapos na bigla na lang halikan ni Yang Yiu sa bibig, at bamulong. Natunaw ang lahat ng kanyang iniisip at libu-libong salita sa magiliw na halik na ito. Habang mapusok na naghahalikan ang dalawa ay biglang umubo. Ahem! Ang biglaang pag-ubo ay naghiwalay agad silang dalawa na parang mga ibon na takot na takot. Ang mukha ni Yuan Jinfeng ay kasing pula ng pulang mansanas. Bumalik sa normal ang mukha ni Yang Yiu pagkaraan ng ilang sandali, at nakita ni Brick na ang ina ni Yuan Jinfeng na si Miao Kuihua ang lumitaw sa hindi kalayuan sa kanilang dalawa. Matapos isama ni Yuan Jinfeng ang kanyang mga magulang sa isang paglalakbay, sumagot siya na ang pinansyal na lungsod ay narito hanggang ngayon. Nakita ni Yang Yian si Miao Kuihua at awkward na sinabi, Tita Kuihua. Si Miao Kuihua ay lumabas upang hanapin ang kanyang anak, at talagang nakita niya si Yuan Jinfeng at ang lalaking iyon, ginagawa. Iyon sa sikat ng araw, at agad siyang nagalit.
Siya ay isang tunay na taga-bukid na may mga ideyang feudal, at gusto niyang magmura kapag siya ay lumabas ng silid, ngunit paglabas niya, nakita niyang si Yang Yian ang kasama ng kanyang anak na si Yuan Jinfeng. Pinagaling ni Yang Yian ang kanyang paralisadong mga binti, na naging dahilan ng pasasalamat ni Miao Qiwa kay Yang Yian sa kanyang puso. Napakaraming beses niyang inisip, gaano kaganda kung si Yang Yian ay magiging kanyang manugang. Sa kasamaang palad, alam ni Miao Qiwa na ito ay medyo hindi makatotohanan, dahil ang kanyang anak na si Yuan Jinfeng ay nagkaroon ng dalawang bigong kasal. Sa unang kasal, siya at ang kanyang asawa ay walang gabi ng kasal, at ang panandaliang multo ay namatay, na ginawa ang kanyang anak na babae ng isang itim na ginang sa nakapaligid na lugar, at siya ay nasa ilalim ng matinding presyon sa murang edad. Nang maglaon, lumabas ang anak na babae upang magtrabaho at nagpakasal sa isang 70 taong gulang na lalaki, na namatay din. Bagamat minana niya ang ari-arian ng matandang negosyante sa Hong Kong, tuluyang nasira ang kanyang reputasyon sa kanayunan. May mga alingaw-ngaw na siya ay isang reincarnated evil star, isang Black Widow, o isang may bahay. Ano? Tungkol kay Yang Yian. Siya ay isang mag-aaral sa kolehiyo sa Yangja Village sa loob ng mga dekada, at mayroon siyang mga kasanayang medikal. Ang susi ay mas bata siya ng ilang taon sa kanyang anak na si Yuan Jinfeng. Para sa iba't ibang dahilan, alam ni Miao Qiwa na isang hanggal na panaginip ang hayaan si Yang Yian na maging manugang niya. Gayunpaman, ang eksenang nakita niya ngayon ay tila isang biglaang pangyayari. May nangyayari. Sa puso ni Miao Qiwa, si Yang Yian ay isang mabuting bata sa unang klase. Naisip pa niya na ang reputasyon ng kanyang anak na si Yuan Jinfeng ay nasira at parehong nabigo ang kasal. Kung kasama niya si Yang Yian, kahit hindi siya nagpakasal, ayos lang magkaroon ng anak. Ang pamilyang Yuan ay walang mga inapo, at ipinanganak lamang niya si Yuan Jinfeng para sa matandang pamilyang Yuan. Sa tuwing naiisip niya ang mga ito, nahihiya si Miao Qiwa sa kanyang asawang si Yuan Docheng at sa matandang pamilyang Yuan. Sa taon na sinundan niya ang kanyang anak na si Yuan Jinfeng sa labas, nakahanap din siya ng isang lalaki na mapapangasawa ng kanyang anak, ngunit ang dalawang nabigong pag-aasawa ay naging dahilan upang mawalan ng interes si Yuan Jinfeng sa aspetong ito, na sinasabing masarap mamuhay ng mag-isa. Dahil dito, ang mag-ina ay madalas na nag-away, ngunit ang anak na babae ay determinado at hindi interesado sa sinumang lalaki, na naging sanhi ng pagkabalisa ni Miao Qiwa. Matapos makita ang hitsura ni Yang Yiu, nawala ang orihinal na galit ni Miao Qiwa, at natuwa pa siyang makitang nangyari ito. Matagal na panahon na mula noong nakita niya ang kanyang lumang pamilya, at si Yang Yiu ay nakalulugod sa kanyang mga mata. Si Miao Qiwa ay umubo ng 2 beses upang matakpan ang dalawa, na gustong tanungin si Yang Yiu tungkol sa sitwasyon ng matandang pamilya. Bagamat nasiyahan siya sa isang buhay na hinding-hindi niya maiisip sa buong buhay niya kasama ang kanyang anak na babae sa labas ngayong taon, na-miss pa rin ni Miao Qiwa ang lahat sa kanyang bayan. Bagamat hindi niya sinabi, gusto niyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa reputasyon ng kanyang anak sa kanyang bayan, kinailangan nilang tiisin ito ni Yuan Docheng at sinundan ang kanyang anak na babae palabas. Hindi nila gustong masaksak sa likod ang kanilang anak na si Yuan Jinfeng at tinawag ang itim na byuda ng palihim sa kanyang bayan. Ang tawag ni Yang Yian kay Tia Qiwa ay nagpasaya kay Miao Qiwa. Ngumiti siya at tumalikod at sinabing, Yanzi, bakit ka pumunta dito nang hindi tinatawagan si Jinfeng para sunduin ka? Ang iyong bayan ay ganito. Kumusta ang lola mo, Miao? Na-miss talaga ni Qiwa ang kanyang bayan. Pagkatapos lumingon, tumawa siya ng 2 beses, na para bang hindi niya nakita ang matalik na eksena ni Yang Yian at Yuan Jinfeng. Sa halip, nagtanong siya ng sunod-sunod na tanong tungkol sa kanyang bayan. Kahit na, kung gusto siyang sagutin ni Yang Yian, kailangan niyang maghintay hanggang matapos itong magtanong. Si Yuan Jinfeng, na namumula, ay nakita na ang kanyang ina ay hindi tumuloy at nagtanong tungkol sa sitwasyon sa kanyang bayan. Bigla niyang napagtanto na mali siya at hindi niya maiwasang sisihin ang sarili. Yuan. Naisip ni Jinfeng na ang pagdadala sa kanyang mga magulang sa pinansyal na lungsod, nakatira sa isang villa, at pamumuhay ng isang buhay na hindi nila pinangarap na isipin sa kanilang buhay ay ang pinakadakilang kabanalan sa anak. Hanggang sa tinanong ng kanyang ina si Yang Yiu tungkol sa lahat ng bagay tungkol sa kanyang bayan na may sabik at nostalgic na tingin sa kanyang mukha ay naunawaan ni Yuan Jinfeng ang tunay na kahulugan ng 4 na salitang, mahirap iwan ang sariling bayan. Siguro ang bayang kinagiznan ay angkop pa para sa mga magulang. Ito ay hindi nangangahulugang mamuhay ng maayos o kumain ng maayos, ngunit maging masaya lamang. Nay, hayaan mong pumasok sa bahay ang asawa mong si Yanzi at mag-usap. Paano ka sasagutin ng iba kung ganito ang itatanong mo? Hindi napigilan ni Yuan Jinfeng na pigilan ang kanyang ina na parang baliw. Natigilan si Miao Qiwa, pagkatapos ay natauhan siya at sinabing, oo, nakikita mo, napakasaya kung makita si Yanzi. Yanzi, pasok ka sa bahay, ipagluluto ka ni tita. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang kamay ni Yang Yiu at pumasok sa bahay.
Nagkatinginan sina Yuan Jinfeng at Yang Yiyo na walang magawa sa kanilang mga mukha. Pagkarating sa sala, nakita ni Yang Yiyo si Yuan Docheng na nakaupo sa sofa at umiinom ng mag-isa mula sa malayo. Para siyang lasing at malungkot ang mukha. Kabanata 422 Paparusahan kita ng mabigat. Matapos makita si Yang Yiyo, lumiwanag ang mga mata ni Yuan Docheng, na parang kalahating matino, at masayang sinabi, "Yun baby." Tulad ni Miao Kuiwa, hinawakan din ni Yuan Docheng ang kamay ni Yang Yiyo at tinanong ang lahat ng bagay sa kanyang bayan. Mahuhulaan ni Yang Yiyo ang ilan sa kanilang mga iniisip, at sinabi sa dalawang matatanda ang lahat tungkol sa kanilang bayan. Si Yuan Docheng ay hindi kasing ingat ni Miao Kuiwa, at walang pakialam sa kanyang anak na babae. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, agad niyang sinabi, "Matanda, babalik tayo sa ating bayan bukas. Ang pinansyal na lungsod ay maunlad, ngunit hindi ako sanay dito. Walang lasa ang pag-inom dito." Sa oras na ito, sumulyap si Miao Kuiwa sa kanyang anak, at halatang nag-aalala pa rin siya sa iniisip ng kanyang anak. Nakita ni Yang Yiyo ang kanilang iniisip, at bahagyang ngumiti at nagsabi, "Tito Docheng, Tita Kuiwa, okay na. Ang eroplano ay napakamaginhawa at maaari kang bumalik sa loob ng ilang oras. Aayusin ko ito para sa iyo. Sister Jinfeng, ano sa palagay mo?" Ang huling pangungusap na itinanong ni Yang Yiyo ay parang Yuan Jinfeng, na may medyo mapang-akit na tono. Naunawaan din ni Yuan Jinfeng ang kakulangan sa ginhawa ng kanyang mga magulang. Bilang karagdagan, si Yang Yiyan ay may dominanteng tingin sa kanyang mga mata. Namula ang mukha niya at sinabing, "Pakikinggan kita." Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ngumiti si Yang Yiyan. Mas masaya sina Yuan Docheng at Miao Kuiwa. Lalo na si Miao Kuiwa, nakita niya na ang kanyang anak na babae ay bihirang masunurin kay Yang Yiyan. Ngayon ay masaya siya at agad na tumayo at sinabing, "Yanzi, kausapin mo muna si Jinfeng. Pupunta si tita para ipagluto ka." Pagkatapos nito, sinabi niya kay Yuan Docheng, "Matanda, tulungan mo akong maghugas ng mga gulay. Kaya mo mag-isa. Bakit gusto mo akong kaladkarin? Gusto kong samahan si Yanzi na uminom." Sabi ni Yuan Docheng. "Pumunta ka kung hihilingin kung pumunta ka." Kinindata ni Miao Kuiwa si Yuan Docheng, hinayla siya at umalis. Si Yang Yiyan at Yuan Jinfeng, na namumula, ay naiwan sa sala. Pinanood ni Yang Yiyan ang dalawang matanda na umalis at pagkatapos ay tinanong si Yuan Jinfeng, "Hindi ba alam ni na Docheng at Auntie ang tungkol sa iyong kumpanya at ang demanda?" "Well, hindi ko sinabi sa kanila dahil natatakot akong mag-alala sila." Sabi ni Yuan Jinfeng sa mahinang boses. Tumanggaw si Yang Yiyo at sinabing, "Bukas ay aayusin ko na bumalik sina Tio Docheng at Tita Docheng sa kanilang bayan. Don't worry about the company's affairs, ako na ang bahala sa kanila. Pakikinggan kita," namula si Yuan Jinfeng. "Kung talagang nakikinig ka sa akin, umupo ka na lang sa tabi ko." Ngumiti ng pilyo si Yang Yiyo. Yuan Jinfeng. Pumula ng pumula ang mukha ni Yang Yiyo, ngunit sa ilang kadahilanan, parang mahika ang sinabi ni Yang Yiyo, at hindi niya maiwasang mapaupo. Bigla niyang naramdaman ang paghigpit ng kanyang baywang, at niyakap siya ng malakas na malaking kamay ni Yang Yiyo. "Huwag, nandito ang mga magulang ko, Yuan." Sabi ni Jinfeng sa mahinang boses na may pamumula sa mukha. "Hehe, bakit wala ka dito, Ate Jinfeng? Gusto ko lang makita kung mas mataba ka o mas payat ngayon, paano kung akyat tayo?" Pilyong tinukso siya ni Yang Yiyo. Napagtanto ni Yuan Jinfeng na sinasadya siya ni Yang Yiyo, at namula siya at sinuntok si Yang Yiyo gamit ang kanyang kamao. "Papatayin kita, alam mo lang kung paano ako ay bully. Hindi lang kita ibubuli, paparusahan kita ng matindi, para hindi mo ako makontak ng 1 taon, at wala kang sasabihin sa akin. Tandaan na ikaw, Yuan Jinfeng, ay babae ng aking Yang Yiyan, at magiging palagi. Kung mayroon kang anumang mga problema sa hinaharap, huwag manahimik. Sa akin dito, walang makakabuli sa iyo." Sabi ni Yang Yiyan sa dulo, na may pamatay na tono. Ngunit ang isip ni Yuan Jinfeng ay dumadagandong, at ito ay blanko sa isang iglap. Kahit na mas matanda siya kay Yang Yiyan ng ilang taon, walang kinalaman ang edad sa emosyon. Bilang isang babae, sino ba ang ayaw na mahalin? Ang puso ni Yuan Jinfeng ay patuloy na natunaw ni Yang Yiyan. Kung titignan ang kanyang maselang at magandang mukha, kung hindi lang sa maling venue, gusto sana siyang suntukin ni Yang. Damang-dama ni Yang Yiyan ang mature na alindog ng kapatid ng isang kapitbahay sa Yuan Jinfeng. Mula sa labas, si Yuan Jinfeng ay hindi pamilyar sa ibang mga babae sa mga tuntunin ng mukha at figura, at mayroon siyang kakaibang pagkamahiyain at kahinahunan, na nakamamatay sa mga lalaki. Huminga ng malalim si Yang, pinigilan ang kaguluhan sa kanyang puso, at naghanda na baguhin ang usapan. Natatakot siya na kung patuloy siyang makipag-away kay Yuan Jinfeng, may gagawin siyang hindi nararapat para sa mga bata. Ang pangunahing punto ay ang mga magulang ni Yuan Jinfeng ay nasa kusina. Mahirap magsimula. Sa pagtingin sa haggard na mukha ni Yuan Jinfeng, naawa si Yang Yiyan sa kanya.
Siguradong marami siyang naranasan sa panahong ito. Ayon kay Tan Mao, mahigit 3 buwan nang nagaganap ang demanda. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa demanda, tumingin si Yang Yian kay Yuan Jinfeng. Sa pagsasalita tungkol sa paksang ito, ang mukha ni Yuan Jinfeng ay nagpakita ng kalungkutan at sinabing, sa katunayan, ang usapin ay hindi komplikado, ngunit nararamdaman ko na ang kabilang partido ay handa ng husto. Nang mamana ko ang ari-arian ni Ren Zhensheng, sinabi niya bago siya namatay na wala siyang anak o kamag-anak, at hindi niya sinabi sa akin na mayroon siyang mga pamangkin o kapatid. Isa lang siyang malungkot na tao. Ngunit 3 buwan na ang nakalipas, biglang lumitaw ang isang lalaki na nagngangalang Ren Zhao at sinabing siya ay pamangkin ni Ren Zhensheng, at ang kanyang ama at si Ren Zhensheng ay magkapatid. Sa ilang kadahilanan, pinuntahan nila si Ying Guo. Nang maglaon, natural niyang hiningi sa akin ang ari-arian bilang pamangkin ni Ren Zhensheng. Hindi ako naniniwala na si Ren Zhensheng ay may mga kapatid o pamangkin, kaya natural na hindi ako papayag. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng tawag sa korte, at pagkatapos ay nalaman kong si Ren Zhao ang nag-akusa sa akin ng pagpatay at pag-agaw sa ari-arian ni Ren Zhensheng. Sa korte, ang mga kagamitan sa kusina ni Ren Zhao may katibayan na ang kanyang ama at si Ren Zhensheng ay magkapatid, mga aklat sa pagpaparehistro ng sambahayan mula sa mga dekada na ang nakakaraan, mga itim at puti na larawan, at iba pa. Nang maglaon, hiniling ko ang isang tao na mag-imbestiga sa mga ito. Lumalabas na may kapatid nga si Ren Zhensheng mahigit 40 taon na ang nakalilipas, ngunit nakipaghiwalay siya sa kanyang kapatid at naputol ang relasyon. Nang maglaon, pumunta ang kapatid ni Ren Zhensheng kay Ying Guo. Ang problema ngayon ay gusto ni Ren Zhao na magsumite ng maraming huwad na ebidensya sa korte, na sinasabing pinatay niya ang kanyang tiyuhin na si Ren Zhensheng para agawin ang ari-arian ng pamilya, at sinuhulan ang pribadong doktor na kasama ni Ren Zhensheng noong panahong iyon. Namatay si Ren Zhensheng dahil sa pagkalason, hindi aksidente. Direktang sinabi ng pribadong doktor na nilason ko si Ren Zhensheng hanggang sa mamatay. Ang huling hatol ay iaanunsyo sa loob ng 5 araw. Kung hindi ako makahanap ng ebidensya na magpapatunay sa aking kawalang kasalanan, hindi lang kukunin ni Ren Zhao ang ari-arian ng pamilya ko, kundi makukulong din ako. Yanzi, hindi talaga ako pumatay ng tao. Pagkasabi nito, humikbi si Yuan Jinfeng at napaluha. Sinabi sa kanya ni Yuan Jinfeng ang dahilan ng pagkamatay ng asawa ng negosyanteng Hong Kong. Naniwala si Yang Yian sa kanya noong panahong iyon. Ngayon, tinitingnan ang naaagrabyado na mga mata ni Yuan Jinfeng, hindi pa rin siya nagsisinungaling. Bilang isang magsasaka, masasabi pa rin niya kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Bukod dito, naisip ni Yang Yian na ang bagay na ito ay puno ng pagdududa. Sino ang nakakaalam kung si Ren Zhao, na biglang sumulpot, ay pamangkin ni Ren Zhensheng? Bilang karagdagan, ang katotohanan na ang personal na doktor ni Ren Zhensheng ay nagtaksil at nagbigay ng maling photo ay nagpakita na ang bagay ay kakaiba. Buti na lang at may 5 araw pa. Sa pagsisiyasat ni Tan Mao mula sa Shenlongtan Intelligence Department, naniwala si Yang Yian na magkakaroon ng resulta. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata, ano ang pangalan ng doktor? Alam mo ba? Si Tom, isang pekeng dayuhan, isang personal na doktor na kasama ni Ren Zhensheng sa mahabang panahon. Sinabi ni Yuan Jinfeng kay Yang Yian ang impormasyon tungkol sa doktor. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap ng dalawa, sinabi ni Yang Yian kay Tan Mao ang ilan sa kanyang sariling mga pagtulak at hiniling sa kanya na mag-imbestiga. Sa parehong oras, inaliw din niya si Yuan Jinfeng at sinabihan itong huwag mag-alala. Kung ordinaryong tao lang ito, maraming paraan si Yang Yian para harapin ito. Pagsisinungaling. Napamura si Yang Yian sa kanyang puso at nagplanong bisitahin ang pribadong doktor na nagngangalang Tom ngayong gabi. Ipapaalam ni Yang Yian sa babaeng ng ahas na magplano laban sa kanya kung ano ang panghihinayang. Tungkol naman sa Ren Zhao na iyon na isa pa ring hamak, pagkatapos ng investigasyon ni Tan Mao, bibigyan siya ni Yang Yian ng isang hindi malilimutang aral at ipapaalam sa kanya kung ano ang kawalang muwang. Ito ay isang biro para sa isang ordinaryong tao upang labanan ang isang magsasaka. Habang nag-uusap ang dalawa, naghanda sina Miao Kuihua at Yuan Docheng ng mesa ng mga pagkain. Masayang kumain silang apat, at sinabi ni Yang Yian sa dalawa na papauwiin niya ang 2 matatanda sa kanilang bayan bukas. Si Yuan Jinfeng, na matagal nang hindi ngumingiti, sa wakas ay kumain na rin ng masarap dahil sa pagdating ni Yang Yian. Pagkatapos kumain, matagal nang nagpahinga sina Yuan Docheng at Miao Kuihua. Pagkatapos linisin ni Yuan Jinfeng ang mga pinggan, dinala niya si Yang Yian sa guest room sa itaas. Sa silid, halos binuhat ni Yang si Yuan Jinfeng at inihagis sa kama. Nagulat si Yuan Jinfeng sa biglaang pagkilos ni Yang Yian, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang berdeng mga mata ni Yang Yian, at ang kanyang mukha ay namula at ang kanyang katawan ay nanginig. Ang mga usapin ng pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae ay tila nakaantig sa kanyang puso sa harap lamang ni Yang Yiu. Nang magtama ang kanilang mga mata, may kung anong magiliw na emosyon sa kanilang dalawa. Sa
Sa isang tiyak na sandali, tumalon siyang sa kama, at ang mga damit ay lumipad sa buong silid, at ang tanawin ng tagsibol ay walang katapusan. Matapos patayin ang mga ilaw, umalangaw ang tunog ng ungol. Hindi alam kung gaano katagal, binuksan niyang Yiyo ang kanyang mga mata, tiningnan ang oras at nakitang madaling araw na, tumingin sa natutulog na si Yuan Jinfeng, tinakpan siya ng kubrekama, sinuot ang kanyang damit at lumabas. Makipagkita siya sa pribadong doktor na si Tom. Ayon kay Yuan Jinfeng, pupunta si Tom sa isang bar para magsaya tuwing umaga. Kabanata 423 Ako ang iyong tiyuhin. Pagkatapos lumabas, tinawagan niyang Yian si Tan Mao, nahanap mo na ba si Tom? Sir, nasa X-bar talaga si Tom. May nanunood ako sa kanya. Sabi ni Tan Mao sa telepono. Sige, magpadala ka ng sundo sa akin. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, ang aking mga tao ay malapit na. Pagkatapos ibaba ang telepono, naghintay siyang Yian sa pintuan. Sa loob ng 3 minuto, huminto ang isang Mercedes-Benz sa tabi niyang Yian. Ang driver ay si Xiao Wang na sumando sa kanya noong araw. Pagkasakay niyang Yian sa kotse, dumiretso si Xiao Wang sa X-bar. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Yang Yian at Xiao Wang sa bar. Pagkapasok, dumiretso si Xiao Wang sa isang binata na may shamat hairstyle. Alam ni Yang Yian nang hindi tinatanong na siya ay isang intelligence officer ng Shenlong Tan. Pagkaupo, itinuro ng binata ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40 at sinabing, Sir, ang taong iyon ay si Tom. Tumingin si Yang Yian at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may salamin. Mukha siyang intelektual. Sa oras na ito, nakaupo si Tom sa bar, nakikipag-usap at nakikipagtawanan sa isang babae, habang ang isang kamay ay nasa baywang ng babae. Sa unang tingin, isa siyang gentleman scum, at kahit pekeng dayuhan. Ano ang kailangan mong gawin namin, Ginoo? Tanong ni Xiao Wang. Tiningnan ni Yang Yiyo ang dalawa at sinabing, hindi, nagsumikap kayo ngayong gabi. Bumalik ka at magpahinga ng maaga. Kakayanin ko ang natitira. Bumalik at sabihin kay Tan Mao na imbestigahan ang balita ni Renzo sa lalong madaling panahon. Okay sir, aalis muna kami. Si Xiao Wang at ang kabataang shamat ay sunod-sunod na lumabas ng bar. Ininom ni Yang Yiyo ang alak sa mesa, tinitigan si Tom, iniisip kung paano kakausapin si Tom tungkol sa buhay. Ngayon ay maraming tao sa bar, kaya hindi ito madaling gawin, kaya handa siyang maghintay ng pagkakataon. Siyempre, maabutin din ni Yang Yiyo si Tom at umalis, ngunit mas mabuti na magkaroon ng mas kaunting problema kaysa sa higit pa, gayunpaman, mayroon siyang maraming oras. Gusto kong makita kung totoong gentleman scum ba itong pekeng dayuhan. Sa obserbasyon, nalaman ni Yang Yiyo na talagang kawili-wili ang pekeng dayuhan na ito. Nakipagkompetensya siya sa babaeng katabi niya sa inuman. Uminom ang babae ng isang baso, at talagang 2 baso ang ininom niya. Matapos itong matukoy ng espiritual na kahulugan, agad na natagpuan ni Yang Yiyo ang panlilinlang. May sangkap pala ng droga sa katawan si Tom na maaaring huminahon. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang uminom ng 2 baso sa bawat baso ng alak. Isang karaniwang gawain sa bar ng paggamit ng mga panlilinlang para uminom at sunduin ang mga babae. Ang gawaing ito ay walang kahihiyan, ngunit may mga kababaihan na handang kumuha ng pain. Sa kasamaang palad, ang kapalaran ni Tom ay masama. Maya-maya, may dumating na binata, at sinundan naman ng babaeng katabi ni Tom ang binata. Nagalit at nagmura si Tom, ngunit wala siyang magagawa. Kung ikukumpara sa binata, siya ay isang matandang nasa edad 40. Sa oras na ito, handa nang pumunta si Yang Yian ng direkta at hindi na maghintay pa. Kung titignan sa itsura ni Tom, wala siyang balak na umalis sandali sa bar. Nang tumayo si Yang Yian at naghanda na maglakad papunta sa bar, hindi niya inaasahan na tatayo si Tom at maglalakad papunta sa kanya. Walang pagpipilian si Yang Yian kundi ang umupo muli, gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng pekeng dayuhan. Nilibot siya ni Tom na may hawak na bote ng alak at naglakad papunta sa sulok. Tumingin si Yang Yian at nakita ang isang batang babae na 18 o 19 na taong gulang na nakaupo sa sulok sa likuran niya, umiinom ng mag-isa. Ang pakay ni Tom ay ang babae. Si Yang Yian ay nagtrabaho sa isang nightclub, kaya paanong hindi niya maintindihan ang mga intensyon ni Tom. Ang pagkakita sa batang babae na umiinom ng mag-isa, ito ay alinman sa isang sirang puso o isang bigong buhay, kaya siya ay lumabas upang uminom ng mag-isa. Hindi naman kalayuan, mga 4 o 5 metro lang. Nakita ni Yang Yiyo si Tom na nakaupo sa tabi ng babae, at nakangiting sinabi, Miss, nakakatamad uminom mag-isa, bakit hindi ako umiinom sa iyo? Bilang wika niya, ibinuhos niya ang alak sa kamay niya sa tasa ng dalaga. Nang makitang mukhang lasing ang batang babae, tumingin siya kay Tom at nginisyon, bakit, Tito, gusto mo ba akong sunduin? Haha, nakikita kong umiinom ka mag-isa, baka bad mood ka, at nagkataon na bad mood ako ngayong gabi.
Dalawang taong masama ang loob ay nag-iinuman para maibsan ang kanilang kalungkutan, hindi ba? Hindi mo ba iniisip iyon? Nakangiting sabi ni Tom. Namula ang dalaga at ngumiti, Tito, kung gusto mo akong sunduin, sabihin mo lang. Bakit maghanap ng makalumang dahilan? Anong panahon na ngayon? Ang mga gawain ay hindi sikat. Sa madaling salita, samahan mo akong uminom ng lahat ng alak, at ang babaeng ito ay matutulog sa iyo ngayong gabi. Pumunta sa impyerno kasama ang mga nobyo at kasintahan, halika at uminom. Habang nagsasalita ang dalaga, dinampot niya ang alak sa mesa at hinaypan ito. Sa kanyang mesa, nakita ni Yang Yiyo ang hindi bababa sa 15 o 16 na bote. Agad namang natuwa si Tom nang marinig ang sinabi ng dalaga. Ngumiti siya ng malazwa at sinabing, so heartbroken ka, and heartbroken din ako. Inom tayo to your heartbreak. Haha, kung gusto mong uminom, huwag kang magsalita ng kalokohan. Uminom. Pinagpag ng dalaga ang bote sa kanyang kamay. Nag-inuman agad ang dalawa. Hindi natakot si Tom na uminom dahil nakainom siya ng gamot sa hangover. Hindi nagtagal, 7 o 8 bote ng alak ang naubos nilang dalawa. Nagkalat na ang mga mata ng dalaga. Naluluha siyang tumingin kay Tom at sinabing, alam mo, natulog ang best friend ko sa boyfriend ko. Masama ang pakiramdam ko. Narinig ni Yang Yian ang sinabi ng dalawa ng malinaw. Dumating ang dalaga sa bar para uminom dahil heartbroken siya, hindi para magsaya. Kadalasan, ang dalaga ay magdurusa, lalo na pagkagising niya mula sa alak, makikita niya na siya ay inikutan at tinawid. Ang ilang mga tao na hindi makapag-isip ng tama ay gagawa ng matinding bagay. Tiningnan ni Yang Yian ang lalong makapal na ngiti sa mukha ni Tom. Bigla siyang nakaisip ng kalokohan. Naisip niya sa kanyang sarili, kung si Tom ay sumugod at nasira ang kanyang magandang bagay sa huling minuto, dapat itong magdulot ng ilang psikolohikal na trauma, tama ba? Kasabay nito, maaari rin itong iligtas ang isang nahulog na batang babae, na tila isang magandang deal. Hinintay lang ni Yang Yian na umalis si Tom at ang babae sa bar. Maya-maya, tuluyang bumagsak ang dalaga sa mesa, at si Tom, na parang walang nangyari, ay ngumiti ng malazwa at tinulungang tumayo ang dalaga at lumabas ng bar. Sumunod sa kanilang dalawa si Yang Yian ng maluwag. Pagkalabas ng bar, tinulungan ni Tom ang dalaga na dumiretso sa hotel sa kabilang kalye. Hindi nagmamadaling sumunod si Yang Yian sa kanila, ngunit inilabas ang kanyang espiritual na kamalayan at hinintay silang makapasok. Makalipas ang mga 10 minuto, nakita ni Yang Yian si Tom na tinutulungan ng batang babae sa isang silid sa ika-6 na palapag sa kanyang espiritual na kamalayan, at pagkatapos ay inilagay ang babae sa sofa na may kakaibang pananabik. Ang ikinagulat ni Yang Yian ay ang pekeng dayuhan na ito ay talagang naglabas ng isang bote ng gamot sa pangangalagang pangkalusugan mula sa kanyang bulsa, tumingin sa lasing na batang babae sa sofa at sinabi, hintayin mo ito, baby, papayagan ka ni kuya na pumunta sa langit mamaya. Pagkatapos nito, lumunok siya ng 2 gamot sa pangangalagang pangkalusugan ng sabay-sabay, at pagkatapos ay pumasok sa banyo. Natuwa si Yang Yian nang makita niya ito sa kanyang espiritual na kamalayan. Tapos ngumisi siya at pumunta sa eskinita sa likod ng hotel. Lumipad siya at dumiretso sa bintana ng kwarto sa ika-6 na palapag, at madaling pumasok sa silid. Sa sandaling ito, sumisipol pa rin si Tom sa banyo, at hindi niya napansing may pumasok. Pagkapasok ni Yang Yian, umupo siya sa sofa at tumingin sa babaeng katapat niya. Hindi niya napigil ang malunok ang kanyang laway. Ang batang babae ay nakasuot ng isang maikling palda, na nagpapakita ng isang malaking lugar ng Snow White. Mabilis niyang inikat ang ulo at tumingin sa direksyon ng banyo, naghihintay na lumabas si Tom at manood ng palabas. Kasabay nito, si Tom sa banyo ay sumisipol at hindi alam na ang naghihintay sa kanya ay ang malaking pagkain na ibinigay sa kanya ni Yang Yian. Nakalunok siya ng 2 tabletas, na siyang nagpahamak sa kanya na maging trahedya ngayong gabi. Pagkatapos, higit sa 10 minuto, natapos ni Tom ang kanyang paliligo at ang epekto ay lumitaw. Kumukulo ang excited niyang dugo. Nagsuot siya ng bath towel at lumabas ng banyo, ngunit sa sumunod na sandali ay natigilan si Tom. May hindi maipaliwanag na tao sa kwarto. Malinaw niyang naalala na sarado ang pinto. Paano nakapasok ang taong ito? Biglang nagbago ang mukha niya at nagtanong, sino ka? Tumawa si Yang Yian at sinabing, ako ang iyong tiyuhin. Habang nagsasalita, pinindot niya si Tom sa hangin, at si Tom ay lumuhad sa lupa na may plop. Sa this moment, namula ang buong katawan ni Tom. Nagkabisa ang mga pildores na kanyang nilunok, at nagsimula siyang hindi komportable sa isang lugar. Gayunpaman, nagsimula ang bangungot. Sa sobrang takot ni Tom, umupo ang binata sa sofa na may hawak na bote ng gamot, na siyang bote ng gamot sa bulsa. Ngumiti siya at sinabing, sabihin mo na kilala mo si Renza. Nang marinig ang sinabi ng binata, nabigla si Tom. Alam niya kung ano ang pinakamahusay na nagawa niya. Hindi ko maintindihan ang sinabi mo, at sino ka? I want to call the police. Nagbago ang mukha ni Tom at akmang tatayo na siya.
Muling idiniin ni Yang Yian si Tom sa hangin, at si Tom ay masunurin na lumuhad sa lupa. Nanunuya, hindi mo sinasabi, okay, buksan mo ang iyong bibig at uminom ng gamot. Natakot si Tom nang makitang hindi makagalaw ang kanyang katawan. Bagamat ibinuko ng binata ang kanyang bibig, hindi niya sinasadyang ibinuka ang kanyang bibig. Pagkatapos ay binuksan ng binata ang gamot at inilabas ang isang tableta, at ang kanyang daliri ay pamitik ito sa kanyang bibig ng tumpak. Natakot si Tom. Nakalunok na siya ng 2 tableta, at ngayon ay kailangan na niyang lunukan ang isa pa. Ito ay papatayin siya. Malaki ang pagbabago ng kanyang mukha, at takot na tumingin sa binata na nakaupo sa sofa. Sa oras na ito, lumitaw ang isang mas nakamamatay na eksena. Tumalikod ang lasing na babae sa kabilang side ng sofa, at ilang kurbo ang pumasok sa mga mata ni Tom. Ngunit ngayon ay nakita niya ang eksenang ito, na isang death warrant para sa kanya. Parang sisabog ang buong katawan niya. Kabanata 424 na ikaw ang Diablo. Tumingin si Yang Yian kay Tom at nagpatuloy, now tell me. Sa mga mata ni Tom, ang ngiti ni Yang Yian ay isang Diablo. Hindi pa niya naranasan ang ganoong kakaibang bagay. Isang batang babae ang darating na mag-isa sa isang kakaibang lugar sa silid. Ang susi ay ang taong ito ay may ilang mahika na ginagawang hindi makontrol ang kanyang katawan. Ang masama pa ay pinakain niya talaga ang sarili niya ng gamot. Sa isang tabi ay nasa harap niya ang isang kakaibang taong malademonyo, at sa kabilang banda ay isang batang babae na gustong pumatay ng tao. Kitang-kita ang mga kurbo ng maikling palda at ang mga gilid na tuktok. Gustong ipihit ni Tom ang kanyang ulo at ipikit ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawa. Nakatitig lang siya sa dalaga. Habang ginagawa niya iyon ay mas nararamdaman niyang sisabog ang kanyang katawan. Nagtatanong ang binata tungkol kay Renza, paanong hindi niya alam. Sa pag-iisip tungkol sa pagkakakilanlan at background ni Renza, nagngangalit si Tom at hindi pa rin nagsasalita. Sa pagkakataong ito, tumawa ang binata at sinabing, matigas ka pa rin. Okay, tingnan ko kung gaano ang tibay mo. Ngumiti si Yang Yian at pinitik ang kanyang daliri. Sa pagkakataong ito, 2 tabletas ang direktang lumipad sa bibig ni Tom. Sigaw ni Tom sa takot. Naigagalaw lang niya ang kanyang bibig, ngunit hindi makagalaw ang kanyang katawan. Pinagmasdan niya ang pagpasok ng tableta sa kanyang bibig. Bumaba ito sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, nakangiti ang binata sa mga mata ni Tom. Ang ngiting iyon ay para kay Tom na puno ng kasamaan. Nanginginig siya at sinabing, sino ka? Natakot si Tom at nagsimulang makipag-usap kay Yang Yian nang hindi sinasadya. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang susi ay alam ko kung sino ka. Ang personal na doktor ni Ren Zhensheng, isang peking dayuhan, isang mabuting taong Jiusho na hindi gumagawa nito, at binibigyan ng sarili ng isang banyagang pangalan. Siyempre, hindi ito ang punto. Ano ang punto? Sa tingin ko dapat mong malaman. Ikaw ba mismo ang magsasabi sa akin, o patuloy na umiinom ng gamot? Tingnan ko, may natitira pang 32 pills. Hindi ko alam kung ilan ang maaari mong kunin. O maaari kang magpatuloy, at patuloy akong magsasagawa ng mga eksperimento upang makita kung gaano ang iyong pagtitiis, Mr. Tom. Ngumiti si Yang Yian at nagbuhos ng 3 tabletas sa kanyang kamay. Namumula ang mga mata ni Tom sa oras na ito, at sinabi niya kasama ang kanyang laway, huwag, sasabihin ko sa iyo. Ngayon nakakamatay na. Kung hindi ito malulutas, malamang ay magiging eunuch na siya sa bagong panahon. Hindi siya maglakas loob na kumapit. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Renza ay talagang nasa royal level sa Financial City. Hindi kalabisan na sabihin na ang pagpatay sa kanya ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Gayunpaman, ang binata sa kanyang harapan ay isang buhay na demonyo. Kung wala siyang sasabihin, mamamatay siya kaagad. Sa oras na ito, naramdaman niyang may sisibog na, at puno ng dugo ang kanyang mga mata. Nakatingin sa Diablo na binata na nakaupo sa sofa, kung hindi man lang siya nagsalita, kailangan niyang bigyan ang sarili niya ng 3 tabletas sa susunod na hakbang. Ito ay gamot sa kalusugan, ngunit ang panlunas ay hindi maaaring gamitin sa kanyang harapan, at ang ritmo ng mga taong sumasabog at nasasakal hanggang sa mamatay ay mas nakakatakot. Ano? Mas ikinatakot ni Tom na may mahika ang binata ng demonyo, na hindi niya kayang masaktan. Haha, hindi naman ako nagmamadaling magsalita ng mabagal, pero dapat pag-isipan mo muna bago ka magsalita. Kung maglakas loob kang magsinungaling, pipilitin kitang mabuhay ngunit hindi mamatay. Sa oras na ito, nagsalita si Yang Yian ng may presyon, at bawat salita ay direktang sumabog sa isip ni Tom. Ilang sandali, dumuyugo si Tom mula sa lahat ng 7 butas, at talagang nadama niya na ang buhay at kamatayan ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Sabi ko, si Renza ay mula sa pamilyang Hong sa Financial City. Sakit na sabi ni Tom. Start from the beginning, tinitigan ni Yang Yian ang mga mata ni Tom, at nakikita niya sa kanyang mga mata kung nagsisinungaling si Tom o hindi. Oo, ito ang nangyari.
Noong kasama ko si Ren Zhensheng, tumatanda na ang mga function ng katawan ni Ren Zhensheng, at nabulunan siya habang kumakain. Ito ay isang aksidente. Ngunit hiniling sa akin ni Ren Zha na tumstigo na si Ren Zhensheng ay nilaso ni Yuan Jinfeng. Binigyan niya ako ng 10 milyon, na isang kapalaran na hindi ko pinanggahasang isipin sa aking buhay. Nangako rin siya sa akin na bibigyan niya ako ng isa pang 10 milyon pagkatapos niyang ipadala si Yuan Jinfeng sa bilangguan at agawin ang ari-arian. Ang mga tao ay namamatay para sa pera at ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Nangako ako kay Ren Zha at tinulungan siyang gumawa ng medical report na namatay si Ren Zhensheng dahil sa pagkalason. Nang sabihin ito ni Tom, napaungol siya sa sakit at tumigil. Nakita ng espiritual na kamalayan ni Yang Liu na duguan ang pangalawang kapatid ni Tom. Masakit na sinabi ni Tom, sasabihin ko sa iyo ang lahat, hayaan mo ang babaeng ito, sisibog ako. Ngumisi si Yang Liu at sinabing, ikaw bastard, nananaginip ka, maghintay para maibsan ang iyong sakit, at ipagpatuloy mong sabihin sa akin ang tungkol kay Ren Zha. Habang nagsasalita, binaril ni Yang Liu ang isang stream ng totoong enerhiya kay Tom, na maaari lamang sugpuin ang kapangyarihan ng gamot sa kanyang katawan at palayain ang kanyang kontrol sa kanyang katawan. Siyempre, ang paggamit ng totoong chi ay para lang pansamantalang sugpuin ang sakit ni Tom. Patuloy na magbuburo ang kapangyarihang panggamot sa kanyang katawan. Kapag nailabas, sisibog ang instant accumulation. Walang pakialam si Yang Yian kung sisibog ito o hindi. Ang pekeng dayuhan na ito ay naglakas loob na ay bully ang kanyang babae, kaya dapat niyang tiisin ang halagang nararapat sa kanya. Nang sumunod na sandali, mas bumuti ang pakiramdam ni Tom, at nabawi ng kanyang katawan ang kalayaan nito, at bumagsak siya sa lupa. Ituloy ang pagsasalita, huwag hayaang mawalan ako ng pasensya sa iyo, malamig na ngumuso si Yang Yian. Oo, sasabihin ko sa iyo. Ang puso ni Tom ay gumuho, at pagkatapos ay sinabi niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa kwento ni Tom, sinabi niya ang lahat ng uri ng mga detalye ng kanyang pakikipagsabuatan kay Ren Zha, at isiniwalat din na ang pag-record ng kanilang pakikipag-usap kay Ren Zha ay nakatago sa bahay. Tinawagan ni Yang Yian si Tan Mao at hiniling sa kanya na samahan ang isang tao sa bahay ni Tom upang hanapin ang recording. Makalipas ang mahigit 10 minuto, tumawag ulit si Tan Mao. Oo naman, may recording ni na Ren Zha at Tom na nagsabuatan para i-frame si Yuan Jinfeng para sa perjury. Sa wakas, inihayag din ni Tom ang isang bagay na ikinagulat ni Yang Yian. Sabi ni Tom, may isa pa akong sasabihin sa iyo tungkol kay Ren Zha, pwede mo ba akong bitawan? Tumanggo si Yang Yiu at sinabing, walang problema, pakakawalan kita hanggat mahalaga ka. Pero iniisip niya, babawiin ko ang chi na pumipigil sa kapangyarihan ng gamot sa katawan mo mamaya, at kung makakaligtas ka ba noon ay wala sa akin. Si Ren Zha ay talagang pamangkin ni Ren Zhensheng, ngunit ang tunay na Ren Zha ay patay na. Ang kasalukuyang Ren Zha ay mula sa pamilyang Hong sa Financial City, at ang pamilya Hong ay isang napaka-misteryosong pamilya sa Financial City na may napakahabang kasaysayan. Nabalitaan na ang pamilyang Hong ay umiral na sa Financial City mula pa noong Ming Dynasty. Napakalaki ng kapangyarihan, at dahil dito kailangan kong makipagtulungan kay Ren Zha o sa lalaking mula sa pamilyang Hong. Noong una siyang lumapit sa akin, ginamit niya ang parehong pamimilit at panunuhol. Noong una, nang makita niyang hindi ako pumayag na suhulan siya ng pera, inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang miyembro ng pamilya Hong. Siya, gusto din akong takutin. I had no choice but to do it, sabi ni Tom sa dulo, na nagpapanggap na nakakaawa. Nakita ni Yang Yiu na hindi nagsisinungaling si Tom. Ang impormasyong ito ay talagang malaking impormasyon. Ang pamilyang Hong sa Financial City. Hindi ko pa ito narinig. Tila kailangan kong tanungin si Tan Mao mamaya. Iniimbestigahan din ni Tan Mao si Ren Zha. Naniniwala ako na ang resulta ay malalaman sa lalong madaling panahon. Tungkol sa demanda ni Yuan Jinfeng, hindi nag-alala si Yang Yiu sa pagiging saksi ni Tom. Ngayong gabi, ang pangunahing bagay ay upang harapin si Tom at makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Nang makitang halos sapat na ang tanong ni Tom, ngumiti si Yang Yiu at sinabing, Mr. Tom, napakahusay mong maging saksi para kay Ren Zha. Ngayon gusto kong bigyan mo ako ng maling patuto, kaya nadismaya ka sa mga araw na ito. Bilang karagdagan, maglalagay ako ng isang magandang bagay sa iyong ulo upang maiwasan ka sa pagiging masuwin. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tainga at kinuha ang mukha ng tao na espiritong alagang hayop ang surot sa kanyang kamay. Habang sumisigaw si Tom, inilagay niya ang surot sa tenga ni Tom. Sa ilang sandali, sumakit ang ulo ni Tom at sumisigaw na parang baboy na kinakatay. Pagkaraan ng ilang sandali, tinapik ni Yang Yiu ang kanyang ulo, at agad na huminto ang sakit ng ulo ni Tom. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiu kay Tom, kailangan mong maging masunurin. Sa 5 araw, kapag pumunta si Yuan Jinfeng sa korte, dapat mong sabihin ang totoo at sabihin sa amin ang tungkol kay Ren Zha.
Kung hindi ka makikinig, makikita mo na ang bug ay nasa iyong ulo na. Hanggat gumagamit ako ng ilang mga trick, kakainin ng bug ang lahat ng iyong utak. Haha, naiintindihan mo ba? Ikaw. Diablo ka, namutla ang mukha ni Tom. May naramdaman nga siyang gumagalaw sa kanyang ulo ngayon, na naging dahilan para malungkot siya saglit. Naisip ni Tom ang isang uod na kumakain ng kanyang utak sa kanyang isip. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang natakot. Nagdilim ang kanyang mga mata at nawalan ng malay. Nakita niyang Yiyo si Tom na nahimite at sinabi sa kanyang sarili, "Duwag, ang aking uod ay isang espiritual na insekto, paano ko ito milalagay sa utak ng iyong baboy?" Inilabas lang niya ang bug para takutin si Tom. Isa lang itong stream ng true energy na nagpasakit sa ulo ni Tom. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, lumitaw ang surot sa kanyang palad at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tainga. Tinawag niyang Yiyo si Tan Mao at hiniling sa kanya na samahan ng isang tao na kunin si Tom. Makukulong siya ng ilang araw. Pagkatapos ng sesyon ng korte, hahayaan niya si Tom na sabihin ang tungkol sa perjury, at natural na malulutas ang usapin ni Yuan Jinfeng. Wala siyang balak na bitawan ang Peking Renzo sa bibig ni Tom. Ang mga tao ng pamilyang Hong sa Financial City ay maaaring hindi mahalagang tao. Paano magagamit ng isang tunay na malaking pamilya ang pagsasabuatan para agawin ang ari-arian ng ibang tao? May nakatagong sikreto ba dito? Malalaman ito ni Tan Mao pagkatapos makumplito ang investigasyon. Kabanata 425 Palayaw, Tita Susan. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang mga tao ni Tan Mao sa silid at dinala si Tom. Bago umalis, hindi nakalimutan niyang Yiyo na bawiin ang totoong chi na pumipigil sa kapangyarihan ng gamot sa katawan ni Tom, at sinuri pala ang kapangyarihan ng gamot. Ang mga tao ay hindi maaaring mamatay, ngunit ang pinansyal na lungsod ng bagong panahon ay tiyak na mangganganak ng isang eunuch bukas. Ito ang parusa niyang Yiyo para kay Tom. Nang umalis ang mga tao, nilingan niyang Yiyo ang lasing na babae sa sofa at biglang sumakit ang ulo. Sabay lunok ng laway niya. Sa sandaling ito, ang mahahabang binti ng batang babae sa ilalim ng maikling palda ay magkakasama, na lubhang nakatutok sa kayang, at ang kaliwang balikat ng itaas na bahagi ng katawan ay dumulas pababa, na nagpapakita ng isang malaking piraso ng puti ng nyebe. Dahil dito, naisip niyang Yiyo si Ami Tofo sa kanyang puso. Huminga ng malalim, handa nang gisingin niyang ang dalaga. Kahit na mahal niya ang mga magagandang babae, hindi niya sinasamantala ang iba. Maswerte ka na may nakilala kang kaibigan. Bumulong siyang sa kanyang bibig at umupo sa tabi ng babae, inabot at hinawakan ang kamay nito. Para sa kanya ngayon, ang pagpapatahimik sa babae ay isang bagay lamang ng isang maliit na totoong chi, at madali itong magagawa. Ang kailangan lang niyang gawin ay hayaan ang totoong chi na damaloy sa katawan niya para matuno at maalis ang alak sa katawan niya. Sa ilalim ng sirkulasyon ng totoong chi, dahan-daang nagising ang dalaga. Nakalimutan niyang Yiyo ang isang bagay sa oras na ito, na humantong sa kanyang hindi inaasahang sakuna. Hindi niya binitawan ang kamay, at hindi niya inisip ang kahihinatnan ng reaksyon ng dalaga pagkagising. Sa tunay na chi niyang Yiyo para tulungan ang dalaga, mabilis na bumalik sa normal ang kanyang isip. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang kakaibang binata na nakaupo sa tabi niya. Nakahawak pa rin ang kamay nito sa kamay niya, at tumambad ang isang balikat ng damit niya. Sa pag-iisip nito, biglang nagbago ang mukha ng dalaga, at ang una niyang reaksyon ay napabilog siya at tinawid ng taong nasa harapan niya. Ngumiti ang binata at sinabing, "Gising ka na ba? Ano ang nararamdaman mo?" "Pa." Ang sagot kay Yang Yiyo ay isang sampal mula sa dalaga. Pagkatapos ay isang sigaw ang umalangaw-ngaw, "Ah!" Tumusok sa eardrum. "Oh my!" Si Yang Yiyo ay sinampal ng malakas ng babae nang hindi inaasahan, at hindi napigil ang magmura, at ang kanyang puso ay galit na galit. "Gumawa ako ng mabuti at binugbog mo ako." Pervert, walang hiya, malazwa." Ang maluhaluhang babae ay sumambulat ng sunod-sunod na salita. Sa orihinal, galit na galit si Yang Yiyo dahil sa sampal na ibinigay nito sa kanya, ngunit ngayon nang makita ang hitsura ng dalaga, biglang nawala ang galit nito. Dahil naalala ni Yang Yiyo si Liu Lingling. Sa unang pagkakataon na iligtas niya si Liu Lingling sa bar, gin-icing din niya ito. Sinampal siya ni Liu Lingling sa mukha at sinumpa siya sa parehong paraan. Gaano magkatulad ang mga ekspresyon at sumpa ng batang babae sa harap niya at ni Liu Lingling noong panahong iyon. Dahil dito, hindi na nagalit si Yang Yiyo. Pagtingin sa kanya, ngumiti ito ng mapait at sinabing, "Girl, isipin mo ang nangyari kanina, okay? Iniligtas kita, hindi nagbabalak laban sa iyo. At ako ay isang doktor. Tinulungan lang kita sa pagtanggal ng alak tapos sinampal mo naman ako. At kung may puka na ako laban sa iyo, hindi kita tinulungang mawala ang alak. Natanggalan ka na sana ng lahat ng iyong bilog at krus ngayon. Paano ka nagkaroon ng lakas para saktan ako? Ang taong talagang nagbalak laban sa iyo ay isang peking dayuhan, isang lalaking nasa edad 40.
Ikaw at siya ay nagkaroon ng isang paligsahan sa pag-inom sa bar, tandaan. Ikaw ay lasing at nawala ng malay, at ako, ang iyong kapatid, ay nagligtas sa iyo dahil sa kabaitan, naiintindihan mo. Pinigil ni Yang Yiyo ang kanyang galit at nagpaliwanag sa dalaga. Sa sandaling ito, natahimik ang dalaga sa paliwanag ni Yang Yiyo. Umupo siya at dumistansya kay Yang Yiyo, niyakap niya ang unan sa sofa, at inisip iyon sa kanyang isipan. Parang totoo. Sa tunay na lakas ni Yang Yiyo para tulungan siyang maalis ang alak, wala siyang anumang sekwelay sa oras na iyon, at napakalinaw ng kanyang memorya. Naalala niya, totoo pala, ngayon ay heartbroken siya, to be more precise, she failed to confess her secret love, matagal na siyang may gusto sa isang lalaki, at sa wakas ay ipinagtapat niya ang pagmamahal niya dito kasama ang bestie niya, pero sinong mag-aakalang sinabi nga ng bata na may gusto siya sa bestie niya. Matapos masaktan, tumakbo siya sa bar para uminom, at nang siya ay umiinom ng mag-isa, isang medyo may edad na tiyuhin ang dumating, at sinabi niya sa kanya na kung uminom siya ng lahat ng alak, matutulog siya sa kanya ng isang gabi. Diyos ko, paano nangyari ito? Ngayong naisip niya ito ay tila buo ang mga damit sa kanyang katawan maliban sa medyo magulo, at walang mali sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan, totoo ang sinabi ng binata. Siya ba ang nagligtas sa kanya? Hindi napigilan ng dalaga ang manginig nang maisip niyang muntik na niyang ibigay ang yaman ng kanyang katawan na iningatan niya sa loob ng 19 na taon sa isang dumaan, isang lalaking nasa edad 40. Palihim niyang sabi sa sarili. Na malapit na tawag, buti na lang nakilala niya ang binata sa kanyang harapan. Matapos maalala ang lahat, tumangala siya kay Yang Yiyo, at biglang nalaman na siya ay lumaki na napakagwapo. Namula ang mukha niya, medyo nahihiya, mahina niyang sinabi, sorry gwapo, sorry. Naaalala. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Oo, naalala ko, hindi kita naintindihan, salamat sa pagligtas mo sa akin, kung hindi, ang treasured body ng babaeng ito na pinagyaman sa loob ng 19 na taon ay nawala sa isang aso. Napakabangis ng mga salita ng dalaga. Si Yang Yiyo ay nakinig sa kanyang mga salita na may nakakunot na noo sa kanyang mukha, habang nakatingin sa babae, siya ang uri ng usong bagong panahon na hindi mainstream. Ahem, basta wag mo lang akong intindihin, anong pangalan mo? Tanong ni Yang Yiyo. Ang pangalan ko ay Sushan, palayaw na Tita Susan, guwapong lalaki, ano ang pangalan mo? Tanong ng dalaga kay Yang Yiyo sabay pikit ng kanyang mga mata. Cough. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na matawa nang sabihin niya si Tita Susan, at naisip niya sa kanyang sarili, ang mga batang babae ngayon ay talagang kakaiba. Ang pangalan ko ay Yang Yiyo. Casual na sabi ni Yang Yiyo. Ang dahilan kung bakit niya mas nakipag-usap ang babae ay hindi dahil mayroon siyang anumang intensyon sa kanya, ngunit noong binibigyan niya ito ng tunay na chi para huminahon ngayon, nalaman niya na ang babae ay talagang mayroong isang linyang espiritual na ugat na pangangatawan na may katangiang apoy, na napakaangkop para sa paglilinang. Nagsisimula pa lang ang Yunmen, at kung ikukumpara sa mga sinaunang sekta na iyon, ito ay malayo sa mga tuntunin ng bilang ng mga disipulo at kabuoang lakas. Ang lakas ng isang sekta ay nakasalalay sa talento. Kaya naging interesado si Yang Yiyo kay Tia Susan, at kung maaari, gusto niyang i-recruit siya sa Yunmen. Hindi madaling matagpuan ang mga talento na pang-espiritual na may iisang katangian. Maaaring may isang tao lamang na may isang katangiang espiritual na mga talento sa ugat sa libo-libo o kahit 10,000 tao. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Tia Sujin at Susan ay may fire attribute na espiritual na mga ugat, na siyang mga embryo ng mga alchemist at mga tagapaglinis ng armas. Kaya si Yang Yiyan ay may pagnanais para sa pera. Siyempre, kailangan din niyang intindihin ang pagkatao nito. Sa isip ni Yang Yiyan, nauuna ang karakter, kasunod ang talento at kwalifikasyon. Ang pakikipag-chat at pakikipag-usap kay Sujin ay isang magandang paraan para maunawaan siya. Anyway, pasado 3:00 na ng madaling araw kaya nagkwentuhan na lang silang dalawa tungkol sa ganito at ganyan. Siyempre, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol ni Yang Yiyan. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang makakuha ng mga salita mula sa isang 19 na taong gulang na batang babae. Matapos itong maunawaan, napagtanto ni Yang Yiyan na ang pag-inom lamang ni Sujin ay isang kabiguan na ipagtapat ang kanyang lihim na pag-ibig, at tungkol sa sinabi niya kay Tom sa bar tungkol sa pagtulog sa kanya, ito ay purong lasing na usapan at hindi dapat seryosohin. Tulad ng kapag naamoy ni Yang Yiyan ang background ng kanyang pamilya, ang batang babae ay napaka-alerto at pinalampas ito ng ilang hindi malinaw na salita. Tila hindi niya sinasadyang sabihin ito, ngunit nahulaan ni Yang Yiyan na ang pamilya ni Susan ay dapat na mga dignitaryo sa sekular na mundo ng pinansyal na lungsod. Ang puntong ito ay natural na malalaman pagkatapos itong imbestigahan ni Tan Mao. Para sa karakter ni Sujin, nalaman ni Yang Yiyan na ang babaeng ito, bukod sa medyo hindi mainstream at mapagbigay, ay talagang napakabait, na angkop para sa kanya na mag-recruit sa Yunmen. Matapos maunawaan ang halos lahat, handa na si Yang Yiyan na ipakita ang kanyang mga card kay Susan at sabihin sa kanya ang tungkol sa mga sinaunang mandirigma at paglilinang. Pero,
Nang magsasalita na sana siya, tumangala siya at nakita niyang tulog na talaga siya. Bukod dito, sa pag-uusap ng dalawa, ibinaba niya ang kanyang bantay laban sa kanya at umupo sa tabi niya. Ngayong nakatulog na siya, diretso siyang sumando sa balikat ni Yang Yian. Sa isang tiyak na sandali, ang babaeng ito ay yamakap lamang sa braso ni Yang Yian nang hindi namamalian, na naging dahilan upang hindi komportable si Yang. Pumasok sa kanyang ilong ang malambot na katawan at ang kakaibang halimuyak ng dalaga na nagparamdam sa kanya ng alon sa kanyang puso. Huminga ng malalim at mapait ng ngiti, ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at pinilit ang sarili na pumasok sa isang estado ng konsentrasyon. Upang makahila ng magandang panla sa Yunmen, handa siyang maging unan. Walang malay, pumasok si Yang Yian sa isang estado ng konsentrasyon. Hindi alam kung gaano ito katagal, ngunit biglang may, bang, natunog, na agad na Jin-aisang sina Yang Yian at Su Jin. Marahas pala na sinipa ang pinto, at sumugod sa silid ang mahigit 100 lalaking nakadamit na may malagwardya na aura. Ang nangungunang lalaki ay nasa edad 30s. Pagpasok pa lang niya, sinugod niya si Su Jin na nasa mga bisig ni Yang Yian, at agad na nagalit at sinabing, "Ikaw na bastard sa kalye, napakatapang mo, sirain mo siya para sa akin." Kabanata 426, lagi akong malakas ang loob. Tiningnan ng lalaki si Yang Yian na may mapupulang mga mata at masama. Gamit ang kanyang kamay, maraming malalaking lalaki ang sumugod kay Yang Yian. Ang nagpapikit ng mata ni Yang Yian ay ang mga taong ito ay talagang may mga baril sa kanilang mga kamay. Sa isang iglap, ilang baril ang nakatutok sa kanya. Gayunpaman, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at hindi natakot. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, hindi siya matatakot sa mga pistola. Bukod dito, mayroon pa rin siyang Chinky armor sa kanyang katawan. Hindi pa banggitin ng mga ito, ang makapangyarihang mental na kapangyarihan lamang ay maaaring gumawa ng mga taong ito na tulala sa isang pag-iisip. Sa kanyang pangunawa, ang mga taong ito ay mga ordinaryong tao, o mga retiradong gwardya. Hanggat hindi sila mga sinaunang mandirigma, hindi matatakot si Yang Yian kahit na ang mga taong ito ay may mga kanyan sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, sa oras na ito, si Susan, na nagising, ay sumigaw, "Little Six Brother, stop, stop, he is my boyfriend." Nang sabihin ito ni Su Jin, hindi lang si Yang Yian ang natigilan, pati na rin ang lalaki at ang malaking lalaki sa kwarto ay natigilan. Hindi inaasahan ni Yang Yian na magsasabi ng boyfriend si Su Jin. Kailangan bang maging napakadugo? Bukod dito, masasabi niyang hinahanap ng mga taong ito si Su Jin, at tiyak na hindi simple ang pagkakakilanlan nito. Sa oras na ito, sinabi ng lalaki, "Miss. Okay, Kuya Xiaoliu, sinasabi ko sa iyo, Yang Yiu ang pangalan niya, at boyfriend ko siya. Kung maglakas loob kang saktan siya, alam mo ang aking mga pamamaraan. Tara na. Pagod ka na bang sundan ako buong araw?" Sigaw ni Su Jin sa lalaking tinatawag na kapatid ni Xiaoliu. "Miss, umalis ka ng walang permiso, na naging dahilan ng pagkapabaya natin sa ating tungkulin. Galit ang amo at iuuwi ka kahit anong mangyari. Huwag mo naman akong ipahiya, miss." Sabi ni Kuya Xiaoliu. Si Su Jin ay tinadyakan ang kanyang mga paa sa galit, at sa wakas ay sinabi, "Maaari mong hilingin sa akin na bumalik, ngunit kailangan mong mangako na hindi mo sasaktan si Yang Yiu." Kilala niya ang kapatid na si Xiaoliu. Bilang karagdagan sa pagiging mabuti sa kanya, siya ay walang awa sa lahat, kaya kinailangan itong ilabas ni Susan. Tumango si Xiaoliu brother, sumulyap kay Yang Yiu at sinabing, "Miss, please go back." Pagkatapos noon, tumabi siya at hinayaan si Su Jin. "Kuya Yun, babalik ako para hanapin ka. Hindi ko kayang masaktan ng matanda sa bahay. Bye." Bulong ni Su Jin kay Yang Yiu at naglakad sa likod. Natakot siya na magdudulot ng gulo si Xiaoliu kay Yang Yiu, kaya pinanood niya itong naglalakad ng magkasama. Natapos ang dramatikong eksena. Walang oras si Yang Yiu para ipangaral ang paraan ng paglilinang kay Su Jin bago siya umalis. Hahanapin kita mamaya." Bulong ni Yang Yiu sa sarili at lumabas ng hotel. Sa oras na ito, ang araw ay mataas sa labas at ito ay maliwanag sa mahabang panahon. Kailangang bumalik para hanapin si Yuan Jinfeng kung hindi ay mag-aalala siya. Palihim siyang umalis sa kalagitnaan ng gabi nang hindi kumumasta. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya ng hotel, hinarang si Yang Yiu ng dalawang malalaking lalaki. Sinabi ng isa sa mga malalaking lalaki kay Yang Yiu, "Iniimbitahan ka ng aking ika-6 na kapatid na uminom ng tsaa. Sumama ka sa amin." Masaya si Yang Yiu. Hindi na kailangang magtanong, ang tinaguriang ika-6 na kapatid ay ang Xiaoliu na binanggit ni Su Jin ngayon lang. Ang pag-inom ng tsaa ay peke, at ang takot na makulayan siya ay totoo. Ngunit, matatakot ba si Yang Yiu? Anyway, maaga pa naman, at gusto niyang malaman pa ang background ng pamilya ni Su Jin. Hinaranggan ng dalawang malalaking lalaki ang kalsada, at tila gagamit sila ng dahas kung hindi sila pupunta. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Okay, lead the way."
Gusto niya talagang uminom ng tsaang ito, at makita kung ano ang gagawin nitong tinatawag na sixth brother. Mula sa hininga ng mga taong ito na mga retiradong gwardya, makikita na hindi simple ang background ng pamilya ni Sujin. Kasunod ni Yang Yian, gusto rin niyang turuan ng leksyon ang sixth brother, sa pag-aakalang nabunutin siya ng baril, at ito ang pinakaayaw ni Yang Yian. Sinundan ang dalawang malalaking lalaki sa isang kotse, walang pakialam si Yang Yian kung saan siya dinala. Hindi mahalaga. Kung tutuusin, grupo lang sila ng mga ordinaryong tao. Hindi siya natatakot kahit ang mga likas na sinaunang mandirigma. Huwag mong sabihin na naramdaman kong masaya ito, at walang ganoong pakiramdam na nakakapang-asar ng mga tao. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang gym. Sinenyasan ng dalawang malalaking lalaki si Yang Yian na lumabas ng sasakyan at sundan sila papasok. Pagkapasok, walang nasa itaas, ngunit isang elevator ang direktang patungo sa ilalim ng lupa, at ipinakita ng elevator na ito ang ikatlong palapag sa ilalim ng lupa. Sa sandaling ito, hindi pa rin nagsasalita si Yang Yian, kalmado ang kanyang mukha, na ikinagulat ng dalawang malalaking lalaki. Ang isa sa kanila ay hindi maiwasang tumingin kay Yang Yian at sinabing, "Anak, hindi ka ba natatakot?" "Bakit ako matatakot?" Ngumisi si Yang Yian at nagtanong pabalik. "Haha, ito ay kamangmangan at walang takot. Okay, para lang dito, bibigyan kita ng mungkahi. Kapag nakita mo si Brother Liu mamaya, lumuhad ka at yumuko para aminin ang iyong mga pagkakamali. Kailangan mong aminin lahat ng sinasabi niya. Kahit matalo ka, huwag kang lumaban. Maaari kang magdusa ng mas kaunti. Kung hindi, iisipin mo na lang na malas ka. Maglakas loob kang mag-check-in sa aming ginang. Napakatapang mo, ang aking ginang ay kay Brother Liu." "Gangzie, tumahimik ka, bakit ang dami mong sinasabi?" "Siya." Putol ng isa pang lalaki bago siya natapos magsalita. Hindi na agad nagsalita ang malaking lalaki na kanina lang tinawag. Sa oras na ito, bumukas ang elevator. Lumabas silang tatlo sa elevator. Lumitaw ang isang fitness gym na may higit sa 200 metro kwadrado. May boxing ring sa harap nito, at dalawang malalakas na lalaki na may mga kalamnan sa tiyan ang nakaboxing dito. Sa sofa sa kabilang panig, nakita ni Yang Yiu ang nakababatang kapatid na si Liu na nakaupo na naka-cross legs. May isang tasa ng tsaa sa mesa na umuusok pa. Parang kakaupo lang niya. Mayroong higit sa 20 tao sa paligid ng boxing ring. Lahat sila ay mukhang mabangis at hindi pala kaibigan. Dinala ng dalawang malalaking lalaki si Yang Yiu sa gilid ng kapatid na si Liu at sinabing, "Brother Liu, nagdala kami ng mga tao." Sa oras na ito, ang kapatid na si Liu ay mukhang napakapagpanggap sa mga mata ni Yang Yiu. Hindi man lang nagtaas ng ulo at umiinom ng tsaa na may hawak na tasa. Sa oras na ito, isang malaking tao sa likod ng kapatid na si Liu ang sumigaw kay Yang Yiu, "Lumuhad ka, anak." Tumawa si Yang Yiu at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Hindi niya kaya ang pagluhod ko." Sa oras na ito, inilapag ng ika-6 na kapatid ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, samandal sa sofa, pinaikit ang kanyang mga mata at malamig na tinitigan si Yang Yiu, itinaas ang kanyang kanang kamay, at ang mga lalaking nasa likod niya ay mabilis na naglagay ng tabako sa pagitan ng kanyang mga daliri at sinindihan ito. Huminga ng malalim ang ika-6 na kapatid, at pagkatapos ay sinabi kay Yang Yiu, "Anak, napakatapang mo." Ito ang unang pangungusap. Ngumiti si Yang Yiu at nagsabi, "Salamat sa papuri. Palagi akong napakatapang." Hahaha, tawa ng tawa ang sixth brother. Hahaha, tumawa din si Yang Yiu. Natawa si Su Xiaoliu na si Yang Yiu ay dapat na isang baguhan na hindi pa nalantad sa lipunan, ignorante at walang takot. At natawa si Yang Yiu sa tinatawag na sixth brother na nagpapanggap na cool sa harap niya sa sandaling ito. Hindi ko alam kung sino ang matatawa at aalis mamaya, o nakakatuwa rin sa isang ordinaryong tao ang magpanggap sa harap ng isang magsasaka na katulad niya. Sabay tawa ng dalawa. Pagkatapos ay tumigil si Su Xiaoliu sa pagsasalita at tumingin kay Yang Yiu at sinabi, "Sa iyong kamangmangan, hindi kita ipapahiya ngayon. Nakikita mo ba ang dalawang tao sa boxing ring? Umakyat ka lang at labanan ang isa sa kanila sa loob ng 5 minuto. After 5 minutes, pakakawalan na kita." Si Yang Yiu ay tumawa ng nakakaloko, at pagkatapos ay sinabi, "Ika-6 na guro. Sa totoo lang, ikaw ang unang nang ahas na tawagin akong guro, ngunit sino ang guro? Malalaman mo rin mamaya. Isa pa, ang mga taong pinalaki mo, kasama ka, ay lahat ng basura sa aking paningin. Nakakatamad makipag-away sa kanila. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano si Sujin o ang iyong pamilyang Su sa Financial City? Hindi ako interesadong makipag-away ngayon, ngunit interesado ako sa pamilyang Su. Ano sa tingin mo?" Ang mga salita ni Yang Yiu ay itinuturing na ikinagalit ng lahat dahil tinawag niyang basura ang lahat. Ang mukha ni Su Xiaoliu ay kasing pula ng ilalim ng isang palayok. Sa oras na ito, galit na galit ang isang malaking lalaki sa tabi ni Yang Yiu. "Anak, hinahanap mo ang kamatayan." Habang nagsasalita, sinuntok niya si Yang Yiu sa tenga. Nakatayo pa rin doon si Yang Yiu na nakangiti, hindi gumagalaw,
at nakangiting nagpaalala, huwag mo akong patulan, hindi ako mananagot kung sinaktan mo ako. Sa oras na ito, lahat, kabilang si Su Xiaoliu, ay may isang pangungusap sa kanilang isipan, ang batang ito ay may sakit sa pag-iisip. Bang! Bitek! Isang eksenang nagpalaki sa mata ng lahat ang lumitaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi gumalaw si Yang Yiu, ngunit ang tunog ng mga bali ng buto at hiyawan ay hindi mula kay Yang Yiu, kundi mula sa kanilang mga kasama. Narinig ng lahat ang malinaw na putok, na bali ang pulso ng malaking lalaki. What the hell is going on? Nasugatan at nabalian ang nakatama ng iba. Pumunta ka. Hindi gaanong nag-isip si Su Xiaoliu, at iwinagayway ang kanyang kamay upang hayaang salakayin ng mga tao sa paligid niya si Yang Yiu. Ngunit umiling si Yang Yiu at sinabi kung wala akong pananagutan sa pananakit sa akin, hindi ka nakinig, pagkatapos ay wala akong magagawa. Hindi pa rin siya kumikibo, naghihintay na lang na dumating ang mga taong ito at bugbugin siya. Bang, bang, bang. Bitek. Pagkalipas ng 2 minuto, wala ni isang buhok ni Yang Yiu ang nalagas, ngunit mahigit 100 tao ang nahulog sa tabi niya. Ang ilan ay nabali ang kanyang mga kamay sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, at ang ilan ay nabali ang kanyang mga paa sa pamamagitan ng kanilang mga paa. Wala sa mga umatake kay Yang Yiu ang makatayo. Kabanata 427 Master Yun, galit na galit ako. Nagpapanik si Su Xiaoliu sa sandaling ito. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong kakaibang bagay. Biglang kumislap ang kidlat sa kanyang isipan, at naalala niya ang isang bagay na narinig niya mula sa kanyang amo. Ang pinuno ng pamilyang Su, na siya ring taong umampon sa kanya, minsan ay nagsabi sa kanya na mayroong isang grupo ng mga highly skilled martial artists sa mundong ito na tinatawag na mga sinaunang martial artist, na hindi gaanong bihasa kaysa sa mga nakakaalam ng martial arts sa ilang martial arts TV at mga pelikula. Sila ang pinakamisteryosong grupo ng mga tao sa mundo noong panahong iyon. Bukod dito, nabalitaan ito na mayroong 2 ganoong mga mananamba sa matandang pamilyang Su, ang isa ay nagbabantay ng mabuti sa ulo ng pamilya, at ang isa ay isang taong malapit sa matandang Panginoon ng pamilyang Su, ngunit hindi pa sila nakita ni Su Xiaoliu. Nang tumingin kay Yang Yiu na nanginginig ang buong katawan, sigurado na ngayon si Su Xiaoliu na si Yang Yiu ang tinaguriang sinaunang martial artist. Gayunpaman, naisip niya ang bagay sa kanyang baywang, at bigla na naman siyang tumapang, ngunit may ginawa rin siyang pinagsisisihan. Nakangiting tumingin si Yang Yiu kay Su Xiaoliu. Pinaikot lang niya ang kanyang chi at hinayaang matalo siya ng mga ito. Lahat sila ay may mga bali ng buto. Ang kapalaran ng mga ordinaryong tao laban sa mga magsasaka ay napapahamak. Kahit na tumayo si Yang Yiu, hindi niya ito kayang saktan. Nang makita ang asul at puti sa mukha ni Su Xiaoliu, ngumiti si Yang Yiu at nagtanong, gusto mo bang lumaban muli? O gusto mong ituloy? Noong una ay inakala na si Su Xiaoliu ay binubuli, ngunit pagkatapos ay nalaman ni Yang Yiu na siya ay mali. Mabangis na sinabi ni Su Xiaoliu, sa tingin mo ba napakagaling mo? Habang nagsasalita, naglabas siya ng pistol sa kanyang baywang at itinutok ito kay Yang Yiu. Sa isang iglap, nakita ng mga taong may baril sa field si Su Xiaoliu na naglabas ng baril, at inilabas nila ang kanilang mga baril at itinutok ito kay Yang Yiu. Mahigit 20 katao, mahigit kalahati sa kanila ang may dalang baril, at pinalibutan si Yang Yiu. Ngumisi si Su Xiaoliu at sinabi, mga sinaunang mandirigma. Narinig ko na sila ay talagang kahanga-hanga, ngunit maaari kang maging mas mahusay kaysa sa higit sa 10 baril, ha? Si Su Xiaoliu ay puno ng kumpiyansa sa sandaling ito, ngunit nakita niya talaga na may ngiti pa rin si Yang Yiu sa kanyang mukha. Ang panunuya at pangungutya ay nagpagalit sa kanya at sinabing, lumuhad ka para sa akin. Naniniwala ka ba na hanggat nag-uutos ako, sa susunod na segundo ay tatalunan kita sa pugad ng puta? Si Yang Yiu ay may malakas na espiritual na pakiramdam. Sinuri na niya ang lahat bago pumasok, kaya natural niyang alam na may mga baril ang mga taong ito. Akala niya noong una ay ordinaryong tao lang silang lahat. Tinanong niya sila kung ano ang gusto niyang malaman at tinuruan sila ng leksyon. Pero ngayon, tila lalala ang ganitong kaisipan. Naniniwala ako, may ngiti si Yang Yiu sa kanyang mukha, ngunit naging malamig ang kanyang boses. Natawa si Su Xiaoliu nang marinig niyang sinabi ni Yang Yiu na pinaniwalaan niya ito. Ano ang masama sa pagiging isang sinaunang mandirigma? Mahigit 10 baril ang nakatutok sa akin. Maaari mo bang harangan ang mga bala? Nang malapit na siyang tumawa ng malakas, nagpatuloy si Yang Yiu, naniniwala akong maglakas loob kang bumaril, ngunit hindi ako naniniwalang matatalo mo ako sa pugad ng trompeta. Bilang karagdagan, hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isa pang bagay. Kung hindi ka bumunot ng baril, akala ko tuturuan lang kita ng leksyon, pero ngayon bumunot ka na ng baril, galit na galit si Master Yun, napakabigat ng kahihinatnan, at nagpa siya akong bigyan ka ng mas mabigat na parusa. Napakatigas pa rin ang ulo ni Alpaca, barilin mo ako, galit na galit si Su Xiaoliu.
Bilang pinuno ng security force ng pamilyang Su sa labas, kailan pa siya nakakita ng lalaking tulad ni Yang Yiu na marunong magsalita at masaktan. Agad siyang nagutos na barilin, at hinayla rin niya ang gatilyo. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay natigilan si Su Xiaoliu. Ang kanyang mga daliri ay wala sa kontrol at hindi makagalaw. Siya, hindi narinig ang tunog ng pagbaril ng ibang tao. Subconsciously, sinulyapan niya si Yang Yiu, ngunit si Yang Yiu ay humakbang pasulong, at hindi niya makita ng malinaw ang kanyang figura, at naging isang natitirang imahe. Pagkatapos ay naramdaman ni Su Xiaoliu ang pananakit ng kanyang kanang kamay habang hawak ang baril, at sa susunod na sandali ay tumusok ito, at ang kanyang kanang braso ay nabali mula sa palso sa tabi nito at nahulog sa lupa. Sumigaw si Su Xiaoliu. Tapos, sunod-sunod na hiyawan. Sa isang iglap, nakita ni Su Xiaoliu ang after image na kumikislap sa field, mga braso at dugo na lumilipad sa buong kalangitan. Sa susunod na sandali, muling lumitaw ang figure ni Yang Yiu sa kanyang harapan, ngunit may hawak siyang isang tumpok ng mga pistola sa kanyang mga kamay. Sa mabangis na mga mata ni Su Xiaoliu at ng kanyang mga tauhan, nakita nila na ang mga kamay ni Yang Yiu ay biglang nagpuwersa, at ang tumpok ng mga pistola ay napalingon sa kaliwa at kanan at pataas at pababa, at agad silang napisil sa isang bola ng scrap metal. Bang! Ang mga pistola na minasa sa isang bola ng scrap metal ay inihagis ni Yang Yiu sa lupa, na gumawa ng mapurol na tunog, na ikinagulat ng mga nasugatan at hindi nasugatan na mga tao. Sa pagkakataong ito, kahit na ang mga walang utak na tao ay nakikita na si Yang Yiu ay hindi isang ordinaryong tao, at ang mga mahiyain ay lumuhad sa lupa na may halong kalokohan. Ang bukid ay napuno ng masangsang na amoy ng dugo. Mayroong 13 tao na nakatutok ng baril kay Yang Yiu. Nang mag-utos si Su Xiaoliu na bumaril, ginamit ni Yang Yiu ang kanyang makapangyarihang mental na kapangyarihan upang salakayin ang kamalayan ng mga taong ito at kontrolin ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, sa bilis na kasing bilis ng anino sa mga mata ng mga ordinaryong tao, itinaas niya ang kanyang kamay na kutsilyo at pinutol ang mga braso ng 13 tao na may mga baril, kabilang si Su Xiaoliu. Sa totoo lang, hindi interesado si Yang Yiu na makitungo sa mga ordinaryong tao sa kanyang paningin. Okay lang natakutin sila para masaya, pero ang nakakainis ay tinutukan siya ng baril ng mga taong ito na ikinagalit niya at isa-isang pinutol ang kanilang mga braso. Ang tunog ng panaghoy ay lubhang nakakainis, at pagkatapos ay umungal si Yang Yiu. Kung sino man ang maglakas loob na tumangis muli, ako, si Yunye, ay ipapadala siya upang makita kaagad ang hari ng impyerno. Narinig ni Yang Yiu ang Sixth Master mula kay Su Xiaoliu, at natutunan niya at inilapat ito sa mismong lugar at tinawag ang kanyang sarili na Yunye. Ang isang sigaw ng, pumunta at tingnan ang hari ng impyerno, ay mas epektibo kaysa sa anumang bagay. Wala nang nangahas na umiyak sa bukid. Lahat sila ay dumaing sa sakit, ngunit nagngangalit sila ng kanilang mga ngipin at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay, sa takot na talagang papatayin ni Yang Yiu ang isang tao sa galit. Matapos tumahimik ang kanyang mga tainga, tumingin si Yang Yiu kay Su Xiaoliu, na ang mukha ay mapatla, at lumakad at sinabi, Master Yun, lampasan ko ang iba para sa kapakanan ni Su Jin, ngunit mayroon kang masyadong masamang espiritu, kaya bibigyan kita ng higit pa. Habang nagsasalita siya, sinipan ni Yang Yiu ang kaliwang paa ni Su Xiaoliu. Bitik. Si Su Xiaoliu ay bumagsak sa lupa na sumisigaw, ang kanyang kaliwang binti ay walang silbi. Huwag kang maingay, baka mapilayan ko ang iyong ikatlong binti. Malamig na sabi ni Yang Yiu. Si Su Xiaoliu ay walang awa at isang baliw na tao na walang pakialam sa kanyang buhay. Hindi siya kailanman natakot sa sinuman. Ngayon, si Yang Yiu ay kasama ni Su Jin, at si Su Xiaoliu ay nagseselos. Noon pa man ay crush niya si Su Jin, ang anak ng pamilyang Su. Bagamat alam niyang may malaking pagkakaiba sa kanilang katayuan, ayaw niyang may makasama si Su Jin, kaya nagalit siya kay Yang Yiu ngayon at gusto niyang harapin si Yang Yiu. Ngayon niya napagtanto na nabangga siya sa isang pader. Makapangyarihan pala talaga ang mga sinaunang mandirigma at hindi niya naiintindihan. Pagharap kay Yang Yiu, ang puso ni Su Xiaoliu ay gumuho. Nang marinig na sinabi ni Yang Yiu na gusto niyang pilayin ang kanyang ikatlong binti, talagang natakot si Su Xiaoliu. Wala siyang duda na gagawin ito ni Yang Yiu, dahil nakita niya ang walang emosyong lamig sa mga mata ni Yang Yiu. Matapos huminto si Su Xiaoliu sa pag-iyak, nagpatuloy si Yang Yiu, dapat mo ring pasalamatan si Su Jin, kung hindi, 2 beses mo akong tinutukan ng baril ngayon at papawiin kita sa balat ng lupa. Okay, sabihin sa akin ngayon ang tungkol kay Su Jin at ang pamilya Su. Bibigyan kita ng 10 minuto. Huwag mong hayaang mawalan ako ng pasensya. Oo, sabi ko. Nawala ni Su Xiaoliu ang lahat ng kanyang dating kay-abangan at nagsimulang magkwento sa lupa. Sa oras na ito, ginaya ni Yang Yiu ang dating gawin ni Su Xiaoliu, umupo sa sofa, kumuha ng tabako sa coffee table at sinindihan ito, at nakinig sa kwento ni Su Xiaoliu tungkol kay Su Jin at sa pamilya Su.
Ang paninigarilyo ay talagang dahil nakita niyang namukhang cool si Su Xiaoliu noon, kaya gusto niyang matuto mula sa kanya. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi siya gaanong naninigarilyo, ngunit sa unang pagkakataon na humithit siya ng tabako, naramdaman pa rin niya na napakasarap ng lasa. Pagkaraan ng 10 minuto, natapos ni Su Xiaoliu ang kanyang kwento, at tumayo si Yang Yiu at umalis. Bago umalis, kinuha niya ang isang kahon ng tabako sa mesa. Pagkalabas, sumakay siya ng taxi at naglakad patungo sa villa ni Yuan Jinfeng. Sa kotse, nagpadala si Yang Yiu ng mensahe kay Tan Mao para imbestigahan ang background ng pamilya Su. Ayon kay Su Xiaoliu, talagang mayaman ang pamilyang Su sa Financial City. At hindi lang ito ordinaryong mayaman, dahil sa kwento ni Su Xiaoliu, ang pamilyang Su ay isa sa mga higanti sa industriya ng pagsusugal sa Financial City, at sila ay kapantay ng pamilyang He. Si Su Jin ay anak ng hari ng sugal na si Su Jin. Sa pinansyal na lungsod, ang pamilyang Su ay isang pamilya na kayang itapak ang mga paa nito at manginig ang pinansyal na lungsod. Hindi ito dapat maliitin. Kaya hahayaan ni Yang Yiu si Tan Mao na mag-imbestiga at magkumpirma. Hindi pa rin niya binibitawan ang planong tanggapin si Su Jin sa Yunmen. Hindi nila namalayang nakarating na sila sa restaurant. Sa oras na ito, tumawag si Yuan Jinfeng at tinanong siya kung nasaan siya. Hindi niya tinanong si Yang Yiu kung saan siya nagpunta, ngunit hiniling lang kay Yang Yiu na bumalik para sa hapunan. Bilang karagdagan, ang kanyang mga magulang ay babalik sa kanilang bayan, at nais nilang samahan siya ni Yang Yiu upang makita sila. Babalik ako kaagad. Tungkulin ko na makita ang aking biyenan at biyenan, hehe, biro ni Yang Yiu kay Yuan Jinfeng sa telepono. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, bumalik ka kaagad, hinihintay ka naming mag-dinner. Pupunta ako dyan sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumunog ang cellphone ni Yang Yiu. Nang sagutin niya ito, si Tan Mao yun. Sa panahon ng tawag, iniulat ni Tan Mao ang isang piraso ng impormasyon na nagpaliwanag sa mga mata ni Yang Yiu. Kabanata 428 ano ang pangalan ng taong iyon. Narinig si Tan Mao na nagsabi sa telepono, Mr. Ang pagkakakilanlan ni Ren Zhao ay talagang pareho sa sinabi ni Tom. Nalaman namin na ang tunay na Ren Zhao ay pinatay ng kasalukuyang Peking Ren Zhao, at ang kasalukuyang Ren Zhao ay ang iligal na anak ng isang tao mula sa sangay ng pamilya Hong sa Financial City. Siya ay isang napaka-marginal na tao sa sangay ng pamilya Hong. Ang tunay niyang pangalan ay Hong Shi. Ayon sa aming pagsisiyasat, sina Hong Shi at Ren Zhao ay nag-aral sa parehong paaralan sa Yingguo at magkaklase. Ang balita ng pagkamatay ni Ren Zhensheng ay umabot sa pandinig ni Ren Zhao. Maganda ang relasyon ng dalawa, kaya natural na alam ito ni Hong Shi. Pagkatapos noon, nagkaroon ng masamang intensyon si Hong Shi at pinatay ang tunay na Ren Zhao. Siyempre, pinatay niya siya pagkatapos bumalik sa Financial City, at pagkatapos ay ginaya si Ren Zhao at maingat na pinlano ang kasong ito ng pakikipagkumpetensya para sa ari-arian kay Yuan Jinfeng. Sa oras na ito, dumating ang kotse sa villa ni Yuan Jinfeng. Bumaba si Yang Yiu sa kotse at nagtanong, ano ang sitwasyon ng pamilya Hong? Nakalimutan kong banggitin na ang pamilyang Hong ay isang napakalakas na sinaunang martial arts na pamilya sa Financial City. Bahagya lamang itong mababa sa mga sinaunang sekta. Ang pamilya ay nahahati sa dalawang sangay, ang panloob at panlabas na mga sanga. Ang panloob na sangay ay puno ng mga sinaunang martial artist, at may mga likas na nilalang. Kung gaano karaming mga likas na nilalang ang mayroon at kung gaano sila kalakas, hindi natin malalaman. Ang panlabas na sangay ay ang lahat ng mga taong namamahala sa sekular na industriya ng pamilyang Hong. Masasabing malaki at makapangyarihan ang pamilya Hong. Ang pamilyang Hong ay ang nangunguna sa industriya ng paggawa ng barko sa Financial City, at ang kapangyarihan nito sa mundo ng negosyo ay napakalakas. Ang dahilan kung bakit nagpanggap si Hong Shi na si Ren Zhao para agawin ang ari-arian ni Yuan Jinfeng ay bagamat ang kumpanya ni Yuan Jinfeng o ang kumpanya ni Ren Zhensheng ay hindi nararapat na banggitin sa harap ng pamilya Hong, na isang behemoth, ang kumpanya ni Yuan Jinfeng ay isang shipping company na maaaring iugnay sa industriya ng paggawa ng barko ng pamilya Hong. Bilang isang illegitimate child, si Hong Shi ay nagpanggap na si Ren Zhao. Kung gusto niyang makapasok sa malaking pamilyang Hong, kung gusto niyang magkaroon ng lugar, o kahit na may ambisyon siyang makapasok sa panloob na sangay ng pamilyang Hong, dapat siyang gumawa ng isang bagay na makakatulong sa pamilya. Hanggat ibinaba niya ang kumpanya ng pagpapadala kung saan nagtatrabaho si Yuan Jinfeng, magiging stepping stone ito para makapasok sa pamilya Hong, at makukuha niya ang pagkilala ng pamilyang Hong at gawing opisyal ang pagkakakilanlan ng illegitimate son. Sa madaling salita, ang ginawa ni Hong Shi ay ang kanyang ina ay matanggap ng pamilya Hong. Ang kailangan niya ay binigyan sila ng pamilya Hong ng pangalan. Kaya pinatay ni Hong Shi si Ren Zhao, at sa wakas ay ginaya si Ren Zhao. Kasabay nito, ginamit niya ang ilan sa mga koneksyon ng pamilyang Hong sa politikal na bilog upang pilitin si Yuan Jinfeng sa isang dead end.
Nakikinig sa sinabi ni Tan Mao sa telepono, umiling si Yang Yiu at sinabing, sa ebidensyang mayroon ka ngayon at sa patuto ni Tom, ano ang iyong mga pagkakataong manalo sa pagliliti sa loob ng 3 araw? Huwag kang mag-alala, sir, sapat na. Ang krisis ni Yuan Jinfeng ay malulutas ng walang anumang problema, at ang Peking Renzhou ay maaari ding labanan. Inayos ko na ang lahat, naghihintay lang ng trial. Sabi ni Tan Mao. Sige, salamat sa pagsusumikap mo ngayon. By the way, okay lang ba ang Peking foreigner na si Tom? Ngayon lang naalala ni Yang Yian si Tom. Napakaraming gamot sa pangangalagang pangkalusugan ang nainom niya na maaaring hindi siya makapagtestigo sa korte. Nang marinig ni Yang Yian na nagtatanong tungkol sa sitwasyon ni Tom, si Tan Mao sa kabilang dulo ng telepono ay umubo at sinabing, "Oy, si Tom ay isa ng karaniwang eunuch. Sir, don't worry, I'm working on his mind these days. Hindi ito magtatagal ng anuman. Okay, yun lang. Maaari mong ayusin ang pagdinig sa korte sa loob ng 3 araw. Tungkol naman sa Peking Renzhou Hongxi, hindi na kailangang aidmande siya bilang kapalit. I think with the power of the Hong family, it's useless na kasuhan siya. Kakausapin ko siya tungkol sa taong ito. Natural na hindi pa kakawalan ni Yang Yian ang tunay na salarin. Ang sinumang maglakas loob na mang api sa kanyang babae ay hahatulan niya sa huli." Nang ibababa na niya ang telepono, biglang naalala ni Yang Yian ang usapin ni Su Jin at ng pamilyang Su, at sinabing, "Nga pala, paano kung magpadala sa iyo ng mensahe para hayaan kang magsiyasat sa impormasyon ng pamilyang Su? Alam ko ang tungkol sa pamilyang Su. Ipinadala ko ang impormasyon sa iyong mobile phone. Sir, tingnan mo. Kung mayroon ka, tawagan mo ako at ako na ang mag-aayos." Sabi ni Tan Mao. Sige, mauna ka na. Binaba ni Yang Yiu ang telepono at binuksan ang text message. Ipinadala ni Tan Mao ang impormasyon ng pamilyang Su, na karaniwang kapareho ng sinabi ni Su Xiaoliu. Gayunpaman, ang impormasyon ni Tan Mao ay mas kumpleto. Inimbitahan ng pamilyang Su ang dalawang sinaunang mandirigma ng likas na antas upang samaamba. Pagkatapos ng lahat, mayroong anino ng sinaunang pamilya sa likod ng pamilyang Su. Ito ay talagang isang higanti sa industriya ng pagsusugal sa pinansyal na lungsod, at ibinabahagi nito ang mundo ng industriya ng pagsusugal sa pinansyal na lungsod sa pamilyang He. Matapos basahin ito, hindi na ito inisip ni Yang Yiu at pumasok sa villa ni Yuan Jinfeng. Ang 3 miyembro ng pamilya Yuan ay naghihintay para sa hapunan ni Yang Yiu. Pagkatapos ng hapunan, ipinadala ni Yang Yiu at Yuan Jinfeng sina Miao Kuihua at Yuan Docheng sa paliparan, at ang dalawang matanda ay bumalik sa kanilang bayan. Pagkatapos nilang sumakay sa eroplano, tinawagan ni Yang Yiu si Liu Ziki at sinabihan siyang sunduin sina Miao Kuihua at Yuan Docheng sa airport at pagkatapos ay direktang ipadala sila pabalik sa kanilang bayan. Matapos makonekta ang tawag, ikinwento ni Yang Yian, at sinabi ni Liu Ziki sa telepono, "Huwag kang mag-alala, kukunin ko ito ng personal. Napakabait sa amin nina Tita Kuihua at Tio Docheng noong bata pa kami. Siya nga pala, sinabi ko sa iyo na tingnan kong may angkop na lokasyon sa Financial City. Plano kong mag-develop sa Financial City sa susunod. Pagkatapos magrupo ang Yunke, ang susunod na hakbang ay ang maging global. Ang Financial City ay isa sa mga gateway ng Zhongzhou, at kailangan kong pumunta doon. Okay, may itatanong ako, at pag-uusapan natin ito sa loob ng ilang araw." Matapos mag-chat ang dalawa para sa ilang salita, ibinaba ni Yang Yian ang telepono at nagmaneho pabalik kasama si Yuan Jinfeng. Kasabay nito, sa isang asyenda sa Financial City, na siyang punong tanggapan ng pamilyang Su, si Su Xiaoliu ay nakaupo sa dragon chair na nakabitin ang putol na braso, umiiyak kay Su Jin, ang helmsman ng pamilyang Su, tungkol sa mga kalupitan ni Yang Yian. Noong una, pagkaalis ni Yang Yian, kinuha ni Su Xiaoliu at ng kanyang mga tauhan ang putol na braso at isinugod sa ospital upang muling ikabit. Pero ang ikinadepres niya ay muling nakakabit ang mga braso ng lahat, maliban sa kanyang braso, na inanunsyo ng doktor na may necrosis at hindi na may dikit. Ang nagpasuka kay Su Xiaoliu ng dugo ay ang binti na sinipan ni Yang Yian ay ganap na walang silbi at hindi na magamot. Sa madaling salita, maaari lamang gugulin ni Su Xiaoliu ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Ang hindi niya alam ay sadyang pinarusahan siya ni Yang Yian. Paano niya muling ikakabit ang putol niyang braso at mabawi ang putol niyang binti? Sa sandaling ito, mayroong 3 tao sa bulwagan ng pamilya Su. Ang ulo ng pamilya, si Su Jin, ay nakaupo sa iisang mesa kasama ang isa pang 60 taong gulang na lalaki at umiinom ng tsaa. Nasa ibaba si Su Xiaoliu, na nakaupo sa isang wheelchair. Nang matapos ni Su Xiaoliu ang kanyang kwento, umiyak siya, "Guro, kailangan mong magdesisyon para sa akin. Ang munting magnanakaw na iyon ay hindi sineseryoso ang aming pamilyang Su. Sinabi ko na ako ay mula sa pamilyang Su, ngunit binali niya ang aking mga braso at binti at sinabi na ang pamilyang Su ay wala. Natatakot lang ako kay Miss Sauron, kaya pinuntahan ko siya at nagplanong bigyan siya ng pera para layuan niya ang ginang.
Ngunit sino ang nakakaalam na ang bata ay magsisimulang makipag-away ng walang salita at kahit naputulin ang aming mga braso. Labis na kinasusuklaman ni Su Xiaoliu si Yang Yiu kaya pinalabis niya sa harap ni Su Jin, umaasa na si Su Jin ay darating para harapin si Yang Yiu. Nakilala niya ang matandang lalaki na nakaupo kasama ni Su Jin ngayon ng 3 beses sa kabuuan. Hindi alam ni Su Anran ang pagkakakilanlan ng matanda noon, ngunit ngayon ay nahulaan niya na ang matanda ay isang sinaunang martial artist, dahil naramdaman ni Su Xiaoliu na ang matanda at Yang Yiu ay may magkatulad na aura. Pagkatapos pakinggan ang reklamo ni Su Xiaoliu, hinampas ni Su Jin ang mesa at galit na sinabi, "How dare you?" Talagang galit si Su Jin. Sabi nga sa kasabihan, dapat tingnan mo muna ang may-ari bago magpalo ng aso. Sa totoo lang, direkta niyang baldado si Su Xiaoliu. Sa kanyang opinyon, hindi ito nagbibigay ng mukha sa pamilyang Su. Nang makitang galit si Su Jin, lumiwanag ang mukha ni Su Xiaoliu. Hanggat nagagalit ang master, naniniwala siya na gaano man kalakas si Yang Yiu, hindi siya makakaligtas, dahil ang pamilya Su ay mayroon ding sinaunang mga sumasamba sa martial arts, katulad ni Yang Yiu, tulad ng matandang lalaki na nakaupo kasama ni Su Jin na umiinom ng tsaa. Ano ang pangalan ng batang iyon, at nasaan siya ngayon? Gusto kong makita kung sino ang laganap na hindi niya siniseryoso ang pamilya kong Su. Tanong ni Su Jin sa malalim na boses. Nagmamadaling sabi ni Su Xiaoliu. Narinig ko sa ginang noon na ang pangalan niya ay Yang Yiu. I don't think he is from the financial city, but he looks like a mainlander from the mainland. Ngayon lang, nagrereklamo lang siya sa kabilang partido, at tinawag niya si Yang Yiu na isang maliit na magnanakaw nang hindi sinasabi ang kanyang pangalan. Bang! Gayunpaman, nang sabihin ni Su Xiaoliu ang pangalan ni Yang Yiu, ang matandang lalaki na nakaupo kasama ni Su Jin at hindi nagsalita ni isang salita ay pinagpag ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, at bigla itong nahulog sa lupa, at ang pinong purple na clay na tasa ng tsaa ay nadurog. Pagkatapos ay tumayo ang matandang lalaki, tinitigan si Su Xiaoliu ng matalas na mga mata at sinabing, "Anak, ano ang sabi mo sa pangalan ng lalaking iyon?" Biglang naramdaman ni Su Xiaoliu ang isang malakas na aura na nagmumula sa matanda, na ikinatakot niya. Nang marinig ang tanong ng matanda, hindi niya namamalayan na sumagot, ito ay Yang Yiu. Malaki ang pagbabago sa mukha ng matanda. Tumingin siya kay Su Xiaoliu, pagkatapos ay kay Su Jin at sinabing, Brother Su, hindi dapat nagsasabi ng totoo ang nasasakupan mo. Kung si Yang Yiu talaga, Yang Feng mo, haha, natatakot ang pamilyang Su na magkaroon ng malaking gulo. Kabanata 429 na nakayakap sa hita. Nang marinig ni Su Jin ang mga salita ng matanda, ang kanyang buong katawan ay nanginig. Alam niya kung anong uri ng paraan at lakas ang mayroon ng matandang nasa harapan niya, at talagang sinabi niya ang isang malaking kapahamakan sa kanyang bibig. Talagang natakot nito si Su Jin, at nagmadali siyang nagtanong, Brother Feng, si Yang Yiu ba ito ay isa ring sinaunang martial artist? Higit pa sa isang sinaunang martial artist, siya ay isang kakaibang halimaw sa sinaunang martial arts world. Kanina lang, nakapatay siya ng 15 init sa isang hininga. Ang pinakamababang antas ng paglilinang ay ang ika-7 antas ng likas, at mayroong 2 likas na antas ng ika-8 antas. Tinawag siyang Yang Feng Mo ng sinaunang martial arts world. Sabi ni Feng Tia niya. Su Jin. Tanong na may kaba sa oras na ito bang si Yang Yiu ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo, kapatid na Feng? Sa isip ni Su Jin, si Feng Tia niya ay isang first-class figure, at maaari siyang ituring na isang Diyos. Siya at si Feng Tia niya ay magkakilala ng higit sa 40 taon. Noong mga unang taon, dahil si Feng Tia niya ay hinuhuli ng kanyang mga kaaway sa Financial City, nailigtas niya ang buhay ni Feng Tia niya, kaya kinuha ng dalawa ang pagkakaibigan. Si Feng Tia niya ay isang casual na magsasaka. Matapos gumaling ang kanyang pinsala, nanatili siya sa pamilyang Su at naging pari. Sa isang banda, gusto niyang suklian ang kabaitan ni Su Jin. Sa kabilang banda, bilang isang casual na magsasaka, wala siyang suporta sa mga yaman ng sekta upang makuha ang mga likas na kayamanan na may kaugnayan sa paglilinang. Sa pamilyang Su, maaari siyang umasa sa pinansyal at materyal na mga mapagkukunan ng pamilyang Su upang makakuha ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Win-win situation iyon. Nang marinig ang tanong ni Su Jin, mapait na ngumiti si Feng Tia niya at sinabing, bagaman isa rin akong congenital cultivator at halos hindi nakapasok sa ika-6 na antas, malayo ako kay Yang Yiu. Kaya niyang pumatay ng 15 tulad ko sa isang hininga. Sa tingin mo hindi siya mas magaling sa akin? Bilang karagdagan, Su Xiaoliu, sabihin ang totoo. Paano kayo nagkaroon ng conflict ni Yang Yiu? Kung magsinungaling ka, hindi kita bibitawan. Sabihin mo sa akin. Sigaw ni Feng Tia niya kay Yang Yiu. Dahil dito, nanginig si Su Xiaoliu. Narinig din niya ang pag-uusap ng padre de pamilya, si Su Jin, at ng matanda ngayon. Mukhang makapangyarihang karakter pa rin si Yang Yiu. Xiaoliu, sabihin mo ang totoo. Si Su Jin ay hindi nang ahas na maging pabaya.
Sa katunayan, naniwala lang siya sa mga salita ni Su Xiaoliu, ngunit ngayon ay tila hindi ito tama. Sa ilalim, ang panggigipit ni na Su Jin at Feng Tianya, si Su Xiaoliu ay hindi nang ahas na magsinungaling sa sandaling ito. Ikinuwento niya ang buong kwento kung paano siya nagkaroon ng conflict kay Yang Yiu mula simula hanggang dulo. Sa oras na ito, sinabi ni Feng Tianya sa isang malalim na boses, karapat-dapat kang mamatay. Bumunot ka talaga ng baril kay Yang Yiu. At pinaluhod siya. Mukhang hindi ka pinatay ni Yang Yiu dahil sa mukha ni Su Jin. Kung hindi, mamamatay ka ng 100 beses. Napakaputla ng mukha ni Su Xiaoliu. Bumantong hininga din si Su Jin at ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, bumaba ka at magpahinga. Kung hindi niya nakita na si Su Xiaoliu ay tapat sa pamilyang Su dahil inampon siya nito, talagang gusto niya itong tadterin at pakainin sa mga aso. Bilang isa sa mga higanti ng industriya ng pagsusugal sa pinansyal na lungsod, si Su Jin ay hindi isang taong malambot ang puso, ngunit isang tunay na bayani. Si Su Jin ay lubhang hindi mapalagay pagkatapos na pukawin si Yang Yiu, na tinawag na Yang Feng Mo ni Kuya Feng. Sa paghusga sa aksyon ni Su Xiaoliu na bumunot ng baril, ang pagbali sa kanyang mga kamay at paa ay talagang isang madaling parusa. Su Jin. Nadurog ang puso ni, at tumingin siya kay Feng Tianya at sinabing, ano ang dapat nating gawin ngayon, Kuya Feng? Ayon kay Xiaoliu, iniligtas ni Yang Yiu ang aking anak na si Su Jin, ngunit sa huli, hindi lamang siya nagpasalamat sa kanya, ngunit sinuklian ni Xiaoliu ang kanyang kabaitan na may puot. Ito ay nakasakit kay Yang Yiu hanggang sa mamatay. Kung hindi ito gumana, hihingi ako ng tulong sa katabi ni Old Ye. Kumunot ang noo ni Feng Tianya at nag-isip saglit, pagkatapos ay nagsabi, siguro hindi na masyadong masama ang mga bagay ngayon kaya kailangan nating humingi ng tulong sa katabi ng matanda. Tsaka nasa ika-8 antas pa lang ng katutubo ang katabi ng matanda. Ayon kay Yang Feng Mo, kaya niyang pumatay ng 15 likas na tao. Kung isa sa alang-alang ang lakas ng isang sinaunang mandirigma, sa palagay ko ay walang silbi kung hilingin sa katabi ng matanda na kumilos. Ang susi ngayon ay nasa babaeng si Su Jin. Pag-isipang mabuti ang sinabi ni Su Xiaoliu. Sinabi niya na sinabi ni Yang Yiu na kung hindi dahil sa mukha ni Su Jin, napatay niya sila. Ipinapakita nito na si Yang Feng Mo ay may magandang relasyon sa batang babae na si Su Jin, at sinabi ng batang babae na si Su Jin sa harap ni Su Xiaoliu na si Yang Feng Mo ay kanyang kasintahan. Totoo man o hindi, mula sa puntong ito, hindi dapat magkaroon ng sama ng loob si Yang Feng Mo sa pamilyang Su dahil kay Su Xiaoliu. Pagkatapos magsalita ni Feng Tianya, nagtanong si Su Jin, kung gayon, kapatid na Feng, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin ngayon? Kung ako ang tatanungin mo, hindi naman siguro masamang bagay ang usaping ito. Ang ibig kong sabihin kay Yang Yiu ay 3 salita, hawakan ang hita. Sabi ni Feng Tianya, hawakan ang mga hita. Anong ibig mong sabihin? Nagliwanag ang mga mata ni Su Jin. Haha, dahil sinabi ni Girl Su Jin na boyfriend niya si Yang Yiu, totoo man o hindi ba magandang bagay kung seseryosohin mo? Kung mayroon kang relasyon kina Yang Yiu at Yang Feng Mo, ang pamilyang Su ang magiging tunay na Panginoon sa financial city sa hinaharap. Sa pagkakaalam ko, si Yang Yiu, na pinag-uusapan ng buong mundo ng sinaunang martial arts, ay wala pang 30 taong gulang. Ang isang lalaki na wala pang 30 taong gulang ay maaaring pumatay ng 15 katao sa ika-7 antas ng katutubo. Ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Maaaring siya ang taong may pinakamalaking pag-asa na malampasan ang katutubo sa modernong panahon. Bukod dito, balibalita na mayroong Yunmen sa likod ni Yang Yiu, at may mga elixir tulad ng Peiyuanda na pinapangarap ng mga sinaunang martial artist, at mayroong isang sekta. Ako ay isang casual na magsasaka sa buong buhay ko, na parang walang ugat sa kalahati ng buhay ko, at mas naiintindihan ko kung gaano kalakas ang sekta. Kaya, kapatid na Su, bisitahin mo si Yang Feng Mo ngayon. Siyempre, huwag kalimutang isama ang babaeng si Su Jin. Ito ay maaaring isang malaking pagbabago para sa pamilyang Su. Sabi ni Feng Tianya na may ningning sa kanyang mga mata. Naisip ito ni Su Jin at sinabing, Brother Feng, pakisamahan mo ako. Kung tutuusin, isa akong ordinaryong tao. Pakiramdam ko ay komportable ako sa piling mo, at pareho kayong mga sinaunang mandirigma at may mga paksang pag-uusapan. Dapat nga, nakangiting tumango si Feng Tianya. Pagkatapos ay sumigaw si Su Jin sa labas ng pinto, halika, pumunta at hanapin ang binibini para sa akin. Hindi alam ni Yang Yiu na dahil sa kanya, gumagalaw ang pamilya Su, na nagdulot ng matinding sensasyon. Sa sandaling ito, naglaban sina Yang Yiu at Yuan Jinfeng ng 300 round sa sala pagka-uwi. Ying! Pagkatapos ng mahinang tunog, bumagsak si Yuan Jinfeng sa sofa. Ngumiti si Yang Yiu at tumayo para pumunta sa banyo. Pagkalabas, lumakad siya at humiga kasama si Yuan Jinfeng. Sa oras na ito, sinabi ni Yuan Jinfeng, Yunzi, sa tingin mo ba ay talagang matatapos ang mga bagay sa loob ng 3 araw? Huwag kang mag-alala, hindi ka pa rin naniniwala sa akin, lahat ito ay maliliit na problema.
Bilang karagdagan, ngayon sasabihin ko sa iyo ang aking tunay na pagkatao. Hinawakan ni Yang Yian si Yuan Jinfeng at dahan-daang sinabi sa kanya ang tungkol sa cultivation, sinaunang martial arts, at Yunmen. Tuturuan niya si Yuan Jinfeng tungkol sa cultivation. Tungkol sa pamamahala ng kumpanya, nakikita niya na si Yuan Jinfeng ay hindi magaling dito at walang intensyon na mabuhay sa isang internasyonal na lungsod tulad ng financial city. Tanging ang landas ng paglilinang lamang ang maaaring magbago ng kanyang isip, na nagbabago sa kanyang isip na siya ay nakatadhana na maging isang kaaway. Pagkaraan ng kalahating oras, natapos na ni Yuan Jinfeng ang pakikinig sa kwento ni Yang Yian, kumikislap ang kanyang mga mata, at tuwang-tuwa siyang nagtanong, maaari ba akong talagang magtanim? Hindi totoo iyan, huwag kang mag-alala, tuturuan kita ng personal nitong mga ilang araw, at kapag natapos na ang usapin ng Financial City, sabay tayong babalik sa Yunmen. Ngayon ang Yunmen ay puno ng mga magsasaka, at maaari kang magsimula ng isang bagong buhay ng ganap, at isang bagong mundo ang naghihintay para sa iyo. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Well, papakinggan kita. Pagkatapos ng sesyon ng korte, ibebenta ko ang kumpanya. Wala akong gaanong pinag-aralan, pabayaan ang pamamahala ng kumpanya. Laging hindi ligtas na hayaan ang mga tagalabas na pamahalaan ang kumpanya. Natatakot akong mangyari ulit ang ganitong bagay. Malungkot na sabi ni Yuan Jinfeng. Sige, huwag kang mag-alala sa bagay na ito, ako na ang bahala. Ang Taidan ay bubuo sa pinansyal na lungsod. Kung hindi ito gumana, hayaan si Yunki na bilhin ang iyong kumpanya, at pagkatapos ay maaari kang bumalik sa Yunmen upang magsanay ng Taoismo ng ligtas, at pupunta tayo sa dagat ng mga bituin ng magkasama sa hinaharap. Ang blueprint na iginuhit niyang para kay Yuan Jinfeng ay talagang isang blueprint na labis niyang nabighani. Pagkatapos mamulong ng isang pangako, si Yuan Jinfeng, na nakabawi ng kaunting lakas, ay nagkusa na balutin ang sarili kay Yang Yian. Nahulog ang bathrobe sa lupa. Napuno na naman ng magagandang tunog ang sala. Kinabukasan, pagkagising ng maaga ni Yang Yian, nagsasanay siya ng boxing sa courtyard nang biglang tumunog ang preno sa labas ng gate. Nang tumangala siya, huminto sa labas ng pinto ang 4 o 5 customized na sasakyan ng Mercedes-Benz. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yian ang isang pamilyar na figura, si Tita Sujin Susan iyon. Iniisip niyang pumunta sa pamilya Su para hanapin ang babaeng ito, ngunit hindi niya inaasahan na mahahanap siya nito ng mag-isa. Hindi man lang nagulat si Yang Yian na mahanap ni Sujin ang address ni Yuan Jinfeng. Ito ay isang piraso ng cake para sa pamilya Su upang suriin ang isang tao sa pinansyal na lungsod. Masayang sumigaw si Sujin, kuya yun. Bati nito sa kanya at tumakbo sa likod ng sasakyan. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yian ang 2 tao na bumaba sa likod ng kotse. Mukha silang mga nasa katanghaliang gulang na nasa edad 40 o 50. Nang tumingin sa isa sa kanila, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at bamulong, ang sinaunang mandirigma ng pamilyang Su ay nasa ika-6 na antas ng likas, hindi masama. Kabanata 430 regalo ng Void Stone. Dumating ang mga likas na sinaunang mandirigma ng pamilyang Su, at lumapit si Sujin at tinawag ang tatay at Tio Feng. Natigilan din si Yang Yian nang marinig niya ito. Ang ulo ng pamilyang Su, si Sujin, ang personal na dumating. Hindi niya alam kung ang pamilyang Su ay dumating para tumawag para sa parusa o para sa iba pang layunin. Hindi sigurado si Yang Yian. Pagkatapos ng lahat, pinutol niya ang mga braso ng higit sa 10 tao kabilang si Su Xiaoliu, at para sabihin iyon, sinampal niya sa mukha ang pamilya Su. Gayunpaman, kung ang pamilyang Su ay dumating upang tumawag para sa parusa o para sa iba pang mga layunin, ito ay pareho para kay Yang Yian, maghintay lamang at tingnan. Ngumiti siya at hinintay ang pagdating nila. Nakita ni na Sujin at Feng Tia niya sina Sujin at Yang Yian na bumabati sa isa't isa mula sa malayo, at alam nilang si Yang Yian iyon. Nang bumaba sila sa sasakyan at naglakad, pareho silang bumantong hininga, ikaw talagang bata ka. Sumang-ayon si Sujin sa pagpunta rito, lalapit si Feng Tia niya para makipag-ugnayan kay Yang Yian, at tutulong siya sa gilid. Pareho silang mga sinaunang mandirigma, kaya madaling makipag-usap. Nakilala ng casual na cultivator na si Feng Tia niya si Mr. Yang. Nabalitaan ko na nasa Financial City si Mr. Yang, kaya binisita ko siya. Ikinuyom ni Feng Tia niya ang kanyang mga kamao at binati si Yang Yiu mula sa malayo. Dahil dito, medyo napahiya si Yang Yiu. Akala niya ay naghahanap ng gulo ang kabilang partido kaya't nakatayo siya doon nang hindi gumagalaw. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magkakapit ng kanyang mga kamao at sumasaludo mula sa malayo. Siya pala ang masungit. Sabi nga sa kasabihan, hindi mo dapat patulan ang nakangiting tao, not to mention na guest siya. Naikuyom lamang ni Yang Yiu ang kanyang mga kamao bilang ganti at sinabing, ang kapwa The Wistfeng ay magalang. Pagkatapos ay nagtanong siya, kasamang The Wistfeng, kilala mo ba ako? Sa oras na ito, sinabi ni Feng Tia niya kay Yang Yiu na nakangiti, haha,
sino ang hindi nakakakilala kay Yang Feng mo, na sikat sa sinaunang martial arts world? Ang iyong pangalan ay kilala sa lahat ng tao sa mundo. Bagamat casual na cultivator lang si Feng, miyembro din ako ng sinaunang martial arts world, kaya natural na alam ko ang pangalan mo. Palibhasay ng bobola ni Feng Tianya, nakaramdam si Yang Yiyo ng kaunting flattered. Tumawa siya at sinabing, hanggat hindi ako tinatawag ng fellow Taoist Feng na matandang demonyo, ayos lang. How dare I? Ngumiti si Feng Tianya at itinuro si Suzin sa tabi niya at sinabing, Mr. Yang, sa katunayan, nandito si Feng kasama ang kapatid kong si Suzin para humingi ng tawad sa iyo. Nang makarating siya sa puntong ito, humakbang pasulong si Suzin at sinabi kay Yang Yiyo, Mr. Yang, tungkol sa kawalang galang ni Su Xiaoliu sa iyo, ito ay disiplina ni Su. Ayos lang. Pumunta ako dito ngayon para humingi ng tawad sa iyo, at para magpasalamat din sa pagligtas mo sa anak ko. Salamat, sir. Pagkatapos magsalita ni Suzin, yumuko siya kay Yang Yiyo. Tumawa si Yang Yian at sinabing, Mr. Su, masyado kang nag-aalala. Si Su Xiaoliu ang walang galang sa akin. Pinarusahan ko na siya. Hanggat hindi ako sinisisi ni Mr. Su, matatapos na ang usapin. Mr. Si Su ay magnanimous. Nahihiya ako. Pagkatapos noon, sinabi ni Suzin kay Sujin sa tabi niya, Jinner, salamat Mr. Yang. Pasensya na talaga kuya yun. Hindi ko inaasahan na babalik si Su Xiaoliu at magdudulot ng gulo para sa iyo. Nalaman ni Sujin na si Yang Yian ay isang sinaunang mandirigma, isang figure tulad ni Feng Tianya. Ngayon ay kaharap si Yang Yian, mas lalo siyang nakaramdam ng curiosity, dahil lamang sa curiosity tungkol sa mga sinaunang mandirigma. Hiniling niya kay Feng Tianya na turuan ang kanyang martial arts noon, ngunit nakakalungkot na si Feng Tianya ay napaka-tradisyonal at hindi tumatanggap ng mga disipulo. Ngayong alam na niya na si Yang Yian ay isang sinaunang mandirigma, naging aktibo ang isip ni Sujin. Siya ay anak ng pamilyang Su at naging spoiled mula pagkabata, kaya mas aktibo ang kanyang pag-iisip kaysa sa mga ordinaryong tao. Okay, wag na natin pag-usapan ngayon. Please pumasok ka. Nahulaan ni Yang Yian ang intensyon ni Suzin. Natakot siya matapos malaman ang kanyang palayaw na Yang Feng mo, kaya pumunta siya upang humingi ng tawad. Sa kanyang puso, bamantong hininga si Yang Yian na ang lakas pa rin ng hari, at nakilala rin niya ang mga gawa ng pagpatay sa 15 katutubo mula sa Shenzong at Qingcheng sect noong nakaraang pagkakataon. Walang alinlangan na kung wala ang mga gawa ng pagpatay sa 15 katutubo noong nakaraan, at kung wala ang palayaw na Yang Feng mo na ipinasa sa sinaunang martial arts world, si Suzin ay hindi darating upang humingi ng tawad ngayon. Matapos imbitahan ng 3 tao na pumasok sa bulwagan, bumaba si Yuan Jinfeng at nakitang may mga bisita. Nagpunta siya upang gumawa ng tsaa at tumayo sa isang tabi, na mukhang isang mabuting asawa at ina. Sa oras na ito, 2 malalaking lalaki sa labas ng pinto ang may dalang metal na kahon na 1 talampakan ang taas at 3 talampakan ang haba. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito, ngunit ang kahon ay mukhang napakabigat. Nang buhatin ito ng 2 malalaking lalaki, pawis na ang mga noo. Pagkatapos ay pumasok ang isa pang tao at ang malaking lalaki na may dalang 3 maliliit na kahon na gawa sa kahoy. Hiniling ni Suzin sa kanila na ilagay ang kanilang mga gamit at lumabas. Sa ilalim ng naguguluhan na mga mata ni Yang Yian, binuksan ni Suzin ang mga kahon isa-isa sa harap ni Yang Yian at sinabing, Mr. Yang, hindi ka ordinaryong tao. Ngayon, nakilala ka ni Su sa unang pagkakataon at pumupunta para humingi ng tawad. Mangyaring tanggapin pa rin ang mga reg along ito. Pagkasabi nun, lahat ng 4 na kahon ay binuksan. Sa orihinal, inakala ni Yang Yian na si Suzin ay nagpapadala ng ginto o katulad nito, ngunit pagkatapos mabuksan ang mga kahon, nagliwanag ang mga mata ni Yang Yian. Una, nakakita siya ng 3 maliliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang una ay naglalaman ng 1,000 taong gulang na ligaw na ginseng, ang pangalawa ay naglalaman ng 1,000 taong gulang na Ganoderma lucidum, at ang pangatlo ay naglalaman ng pulang dugong coral. Nang sumikat ang sikat ng araw mula sa bintana, ang buong coral ay kumikinang sa isang halo, na napakaganda. Ano ang? Ang mas bihira ay ang enerhiya na sumasaklaw sa coral ay hindi mas mababa kaysa sa mas mababang antas ng espiritual na bato, at ito ay ang espiritual na enerhiya ng katangian ng tubig. Ito ay isang malaking piraso ng coral. Tinataya ni Yang Yian na kung sisipsip niya ang espiritual na enerhiya sa loob, tiyak na tataas ang kanyang panloob na enerhiya ng isang antas. Lahat sila ay mabubuting bagay. Sa wakas, nang mapunta si Yang Yian sa huling malaking kahon, nanliit ang kanyang mga mata. Hindi niya napigil ang bumangon sa sofa at pumunta sa metal box para tingnan. Sa unang tingin, halos kamukha ito ng ethereal na bato na inilarawan sa kumpletong aklat ng paglilinang sa kanyang isipan. Upang kumpirmahin kung ito ay ang ethereal na bato, tumayo si Yang Yian upang suriin. Naglabas siya ng bakas ng mental power patungo sa isang malaking piraso ng bato na parang ethereal na bato. Sa sumunod na sandali, tuwang-tuwa ang mukha ni Yang Yian. Ito ay talagang ang ethereal na bato.
Ang ethereal na bato ay talagang walang gaanong gamit, ngunit isa lamang ang malaking katangian na gumawa ng mga jade slip. Ang jade slip ay isang blankong notebook na ginagamit ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng mental na kapangyarihan, ang mga pamamaraan ng paglilinang na itatala ay maaaring maitala sa ethereal na bato, na kung saan ay ang jade slip. Ito ay lubos na maginhawa. Ang orihinal na akala ni Yang Yian ay walang laman na espiritong bato sa lupa, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng sorpresa ni Suzin ngayon. Ang walang laman na espiritong bato ay halos isang talampakan ang taas at 3 metro ang haba. Ang ganitong kalaking piraso nito ay kukuha ng 1 o 200 jade slip para magawa. Ang bawat jade slip ay 3 pulgadang parisukat. Noong nakaraan, itinuro ni Yang Yian sa mga disipulo ng Yunmen ang mga kasanayan sa pamamagitan ng sulat kamay sa papel, na hindi lamang mabagal ngunit hindi rin kumpleto. Kung mayroong mga blanko na jade slip, kailangan lamang na mag-isip na itala ang mga kasanayan at ang mga katulad nito sa blankong jade ay dumulas sa mental na kapangyarihan. Ang mga gustong makakita nito ay kailangan lamang ng mental order para matingnan ito, at hinding-hindi ito mawawala. Ito ang pinakadakilang pag-andar ng walang laman na batong espiritu. Sa mga mata ni Yang Yian, ito lang ang pinakamagandang kayamanan para sa kanya. Si Suzin at Feng Tianya, na nakatayo sa tabi, ay nakahinga ng maluwag nang makita nila ang pananabik sa mukha ni Yang Yian. Pumunta sila kay Yang Yian para humingi ng paumanhin, ngunit sa katunayan ay nakikipagkaibigan sila. Bilang isang secular na negosyante, natural na nauunawaan niya na ang pakikipagkaibigan sa mga tao at pagbibigay ng mga regalo na angkop sa kanilang mga kagustuhan ay ang pinakasimple at pinakamasayang paraan. Kung nagustuhan ni Yang Yian ang regalo, walang alinlangan na makakapagtatag siya ng isang relasyon. Sa pagpili ng mga regalo, ang dalawa sa kanila ay gumugol din ng maraming oras sa pag-iisip. Bilang karagdagan sa ginseng, coral at ganoderma, ang kakaibang bato na nakita ni Yang Yian ngayon, hindi alam ni na Suzin at Feng Tianya kung ano iyon, itinuring nila itong kakaibang bato. Sa isipan ni na Feng Tianya at Suzin, ang kakaibang batong ito ay pinakahuli sa 4 na regalo. Ito ay gayon din si Feng Tianya na nagmungkahi na dalhin ito, dahil pinag-aralan ni Feng Tianya ang kakaibang batong ito at nalaman na wala itong espiritual na enerhiya, ngunit maaari itong mag-imbak ng espiritual na kapangyarihan. Ito ay napaka-puzzling sa kanya. Naisip niyang kakaiba ito kaya dinala na lang niya. Sa hindi inaasahan, iyon pa rin ang paborito ni Yang Yian sa 4 na regalo. Sa pagkakataong ito, isinara na rin ni Yang Yian ang kahon matapos itong basahin. Ngumiti siya at sinabi kay Suzin, Mr. Napaisip si Su. Talagang gusto niyang ang mga reg along ito. Sa ganitong paraan hindi kita mapakinabangan ng walang kabuluhan. Narito ang 2 Chi Gathering Pills at 2 Peiyuan Pills, na maaaring ituring bilang mga regalo sa pulong ni Yang. Habang nagsasalita, inilagay ni Yang Yian ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at kumuha ng 2 Chi Gathering Pills mula sa Chenkun Pot at iniabot ang 2 Peiyuan Pills sa harap ni Suzin. Hindi, sir, hindi mo ito magagawa. Dumating ako upang bisitahin ka, humingi ng tawad at dinalhan ka ng isang maliit na regalo. Paano ako makakahingi ng isang regalo sa pagbabalik? Ito ay talagang hindi pinapayagan. Tumanggi si Suzin. Ngunit ito ay nagpabalisa kay Feng Tianya, na nakatayo sa tabi. Bilang isang ordinaryong tao, hindi gaanong alam ni Suzin ang tungkol sa mga elixir, ngunit bilang isang likas na sinaunang mandirigma, narinig ni Feng Tianya na ang elixir sa kamay ni Yang Yiu ay isang tunay na elixir ng magandang kapalaran. Nang ilabas ito ni Yang Yiu, naramdaman ni Feng Tianya ang malakas na sigla at aura na nagmumula sa elixir, at alam sa kanyang puso na ito ay isang tunay na elixir. Saglit, gusto ni Feng Tianya na kunin ito para kay Suzin. Sabay-sabay na naglabas si Yang Yiu ng 4 na elixir, at kahit isa sa mga ito ay mas mahusay kaysa sa reg along ibinigay ni Suzin kay Yang Yiu ngayon sa mga mata ni Feng Tianya. Bulong ni Feng Tianya sa kanyang puso, malaking kamay, mapagbigay, totoo na siya ay mula sa isang sekta, naiinggit ako sa kanya. End of this chapter.